5 taon akong naging anino sa sarili kong jaba. Pero nang dumanak ang dugo ni tatay sa paanan ng asawa ko, doon namatay ang martir na si Tala. Mateo, itapon mo na ang lahat ng basura mo dahil ang basahang tinatapak-tapakan niyo, siya palang kikitil sa marangya ninyong buhay. Sino ba talaga ang tunay na hari sa larong ito? Humanda kayo dahil magsisimula na ang paniningil ko. Hayaan mo siyang magpakatanga dyan sa kusina. Kasambahay lang naman ang tingin ko dyan na binihisan ko at sinuotan ng singsing. Kapag nakuha ko na ang titulo ng lupa ng tatay niya sa probinsya, ididispatcha ko na siya. Ikaw lang ang mahal ko, Sofia, at ikaw ang nararapat sa bahay na ito. Ang malamig na tinig ni Mateo ay parang yelong itinurok sa gulugod ni Tala. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng aklatan ng kanyang asawa, hindi makahinga. Namanhid ang kanyang mga daliri na nakahawak sa platong kinalalagyan ng isang simpleng mocha cake. Binili niya iyon gamit ang mga baryang inipon niya mula sa barya-baryang sukli sa palengke sa loob ng 3 buwan para lamang may mapagsaluhan sila sa kanilang ika-5 anibersaryo. Suot niya ang isang lumang bestida na paulit-ulit niyang tinahi ang laylayan para magmukhang bago. Pilit niyang nilabanan ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Namuo ang isang mapait na bikig sa kanyang lalamunan na tila may nakabara na hindi niya malunok o maisuka. Ang bawat salitang binitawan ng lalaking pinangakuan niya sa harap ng altar ay sumugat ng malalim sa kanyang pagkatao. 5 taong pagtitiis sa mga pang-aalipusta ng kanyang biyenan. 5 taong pag-ako sa lahat ng gawaing bahay para makatipid sila sa kasambahay. 5 taong pagiging anino. Para lang pala maging isang basahang pwedeng itapon kapag wala ng pakinabang. Tahimik siyang umatras. Walang luha na pumatak, ngunit pakiramdam niya ay unti-unting nadudurog ang bawat buto sa kanyang katawan. Inilapag niya ang cake sa ibabaw ng hapagkainan kung saan nakahain ang mga paboritong ulam ni Mateo, mga ulam na niluto niya habang pinapaso ang sariling mga kamay sa mantika. Tinitigan niya ang apoy ng kandila na dahan-dahang kinakain ang sarili nitong mitya. Ganoon din ang ginagawa niya sa sarili niya sa loob ng 5 taon. Biglang umalingaw-ngaw ang pamilyar na boses mula sa labas ng kanilang mataas na gate. Isang garalgal, ngunit malambing na pagtawag na gumising sa naninigas niyang diwa. Tila nakaramdam ng kaba si Tala nang marinig niya ang tinig na yon. Agad niyang binuksan ang mabigat na pintuan. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakatayo ang kanyang lolo Armando. Puno ng pawis ang gusot at kupas nitong polo. At ang suot nitong sapatos ay may bitak na sa swelas dahil sa layo ng nilakad. Ngunit sa kabila ng pagod, may nakaguhit na masayang nangiti sa mukha ng matanda habang yakap-yakap ang isang lumang balot na naglalaman ng mga sariwang mangga na paborito ni Tala. Gumaan ang mabigat na dibdib ni Tala. Ang kanyang ama, ang kaisa-isang taong nagpaparamdam sa kanya na siya ay may halaga. Patakbo siyang lumapit upang yakapin ang matanda. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang gate, bumukas ang pinto sa kanyang likuran. Lumabas si Mateo na nakasuot ng mamahaling suit. Amoy na amoy ang pamilyar at mamahaling pabango nito na madalas ipangregalo ni Sofia. Kumunot ang noo ng lalaki nang makita ang matanda. Naglakad ito papalapit. Ang mga mata ay puno ng pandidiri na tila nakakita ng isang insekto sa kanyang malinis na bakuran. Anong ginagawa ng pulubing niyan dito, Tala? Matalim at puno ng paguyam ang boses ni Mateo. May inaasahan akong mahalagang bisita mula sa Imperial Group ngayong gabi. Huwag mo sabihing papapasukin mo ang amoy lupang yan sa pamamahay ko. Mateo, tatay ko siya. Anibersaryo natin ngayon. Gusto lang niya tayong batiin. Hindi ko siya tatay. Mabilis na pagputol ni Mateo, ang mukha ay namumula sa galit. Binuksan ni Tala ang gate. Pilit na ngumiti si Lolo Armando sa kabila ng panlalait na narinig. Pumasok ang matanda at nag-abot ng kamay kay Mateo upang magmano. Isang tanda ng paggalang na nakasanayan sa kanilang kultura.
Mateo, iho, huwag ka nang magalit kay Tala. Heto, nagdala lang ako ng kaunting prutas para sa inyo. Pasensya na, at ito lang ang nakayanan ng bulsa ko. Sa halip na tanggapin, marahas na hinawi ni Mateo ang kamay ng matanda. Tumalsik ang balot ng mangga at nagpagulong-gulong ang mga prutas sa makintab na semento. Wala akong pakialam sa basurang dala mo at wag mo akong hahawakan. Ang dumi-dumi mo. Nagulat ang matanda. Sa pagnanais nitong pakalmahin ang nag-iinit na lalaki, humakbang ito pasulong at bahagyang nahawakan ng laylayan ng mamahaling suit ni Mateo. Tila nandiri si Mateo na parang nadikitan ng sakit. Sa isang iglap, buong lakas niyang itinulak ang dibdib ni Lolo Armando. Lahat ay tila bumagal sa paningin ni Tala. Nakita niya kung paano nawalan ng balanse ang kanyang ama. Umatras ang mga paa ng matanda sa gilid ng mataas na hagdanan ng portiko. Wala itong nakapitan. Ang mabigat na pagbagsak ng katawan ng matanda sa matigas na marmol ay lumikha ng isang nakakabinging alingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Walang boses na lumabas sa bibig ni Tala, parang may pumutol sa kanyang hininga. Tumakbo siya papalapit sa kanyang ama at bumagsak sa kanyang mga tuhod. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang dahan-dahan niyang hawakan ang ulo ng matanda. Mainit at malagkit ang likidong dumikit sa kanyang mga palad. Nang itaas niya ang kanyang kamay sa tapat ng liwanag, nakita niya ang matingkad na kulay ng dugo. Dugo ng kanyang ama. Dugo ng kaisa-isang taong nagmahal sa kanya ng totoo. Tumingala si Tala kay Mateo. Inaasahan niyang makikita ang takot o pagsisisi sa mga mata ng kanyang asawa. Ngunit nakatayo lamang ang lalaki. Iniaayos ang nagusot nitong suit at nakatingin sa dugo ang matanda nang may pagkainis. Dalhin mo ang matandang yan sa labas. Malamig na utos ni Mateo habang tinitingnan ang kanyang relo. Baka mamantsahan pa ang rug natin bago dumating ang mga bisita ko. Ang lamig ng pasilyo ng pampublikong ospital ay tila tumatagos hanggang sa mga buto ni Tala. Nakaupo siya sa isang sira-sirang upuang bakal, nakatitig sa sarili niyang mga palad na nabahiran pa rin ng natuyong dugo ng kanyang ama. Walang luha sa kanyang mga mata ngayon, tanging isang malalim at nakakabinging kahungkagan. Sa loob ng maliit na emergency room na amoy matapang na kemikal at kalungkutan, nakaratay ang kanyang lolo Armando. Wala itong malay at may nakakabit na tubo sa bibig upang makahinga. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib ng matanda ay tila binibilang ni Tala. Takot na baka iyon na ang huli. Isang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ang sumira sa hangin ng ospital. Pag-angat ng tingin ni Tala, nakita niya ang papapit na bulto ng kanyang biyenan na si Doña Consuelo. May hawak itong rosaryo sa isang kamay habang ang kabilang braso ay nababalot ng makakapal na gintong alahas. Walang bahid ng pag-aalala sa mukha ng matanda. Sa halip, nakaguhit doon ang matinding pandidiri habang iniiwasan ang mga pasyenteng nakahiga sa mga kama sa pasilyo. Diyos ko, Tala, ano ba itong gulo na pinasok ng tatay mo? Ang tinig ni Doña Consuelo ay matalim at puno ng panghuhusga. Hindi alintana kung may ibang nakakarinig. Imbes na nag-aayos ka para sa mga bisita ni Mateo, nandito ka sa nakakadiring lugar na ito. Sinira niyo na nga ang anibersaryo ninyo. Sinisira niyo pa ang mahalagang gabi ng anak ko. Tumayo si Tala. Nanginginig ang kanyang mga labi sa pagnanais na sumagot, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Nasa panganib po ang buhay ng tatay ko, ma. Si Mateo ang nagtulak sa kanya. Huwag mong pagbintangan ng anak ko. Mabilis na pagputol ng kanyang biyenan, ang mga mata ay nanlilisik. Nadulas ang tatay mo dahil sa katangahan niya, iyon ang totoo. At nandito ako hindi para makiramay. Nandito ako para sa singsing. Napakunot ang noo ni Tala, hindi makapaniwala sa narinig. Bumaba ang tingin ni Doña Consuelo sa kamay ni Tala. Kilala ko ang mga katulad ninyo. Mahirap at desperado. Bago mo pa maisipang isangla ang diamond ring na bigay ni Mateo para ibayad sa pagpapagamot ng tatay mo, akin na iyan. Pamana yan ng pamilya namin.
Hindi nararapat ibayad sa kapabayaan ng mga hampas lupang tulad ninyo. Parang sinampal ng yelo si Tala. Ang singsing na yon ay sumisimbolo sa 5 taong pagiging alipin niya sa pamilyang ito. Nang walang atubili at may mabigat na paghinga, dahan-dahan niyang hinubad ang singsing. Halos bumaon ang metal sa kanyang laman dahil sa tagal nitong hindi naalis. Inabot niya ito sa nakalahad na palad ng kanyang biyanan. May naiwang mapulang marka sa kanyang daliri, isang permanenteng peklat ng kanyang mga maling sakripisyo. Kinuha iyon ni Doña Consuelo na may maliit at mapanuyang ngiti, bago tinalikuran si Tala na parang isang basurang wala ng halaga. Nang makaalis ang biyanan, umilaw ang lumang cellphone ni Tala mula sa bulsa ng kanyang palda. Isang mensahe mula kay Mateo. Walang tanong kung buhay pa ba ang kanyang ama. Walang kahit anong salita ng paghingi ng tawad. Umuwi ka na. Nandito na ang mga VIP mula sa Imperial Group. Walang mag-aayos ng alak nila. Huwag mong sirain ang gabi ko dahil lang sa nag-iinarte ang matandang yan. Binasa niya ang mensahe ng paulit-ulit. Doon, sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng pasilyo, unti-unting napulbos ang natitirang hibla ng pagmamahal na mayroon siya para kay Mateo. Namatay ang Tala na asawa, nagising ang Tala na anak. Dahan-dahan siyang pumasok muli sa kwarto at naupo sa tabi ng kama ng kanyang ama. Hinawakan niya ang magaspang at kalyadong kamay nito. Ang mga kalyong yon ang nagtaguyod sa kanya. Ang mga kamay na laging handang sumalo sa kanya tuwing siya ay nadarapa. Inilapit niya ang kamay ng matanda sa kanyang pisngi. Ang init nito ay nagbigay ng tapang sa kanyang nanlalamig na kaluluwa. Patawad, Tay. Bulong niya sa hangin. Ang boses ay puno ng mapait na paghihinagpis, ngunit may dalang bagong lakas. Patawad, dahil hinayaan kong tapakan nila tayo. Ipinapangako ko, hinding-hindi na sila makakalapit sa'yo. Babawiin natin ang lahat. Sa kanyang pag-angat ng paningin, patungo sa maliit na salamin ng pintuan, nahagip ng kanyang mga mata ang isang lalaking nakasuot ng malinis na itim na suit ang nakatayo sa labas, tahimik na nakatitig sa kanila sa loob ng ilang segundo. Bago pa man makatayo si Tala upang alamin kung sino ito, mabilis na naglaho ang lalaki sa mga anino ng pasilyo na tila nagmamasid lamang upang kumpirmahin ang kanilang kalagayan. Hindi pa man napoproseso ni Tala ang kakaibang presensyang yon. Bumukas ang pintuan ng kwarto. Pumasok ang doktor na may bitbit na makapal na folder. Ang muka ay balot ng matinding pag-aalala. Mrs., panimula ng doktor, ang boses ay mabigat. Kailangan nating operahan ang tatay mo sa lalong madaling panahon. May pamumuo ng dugo sa kanyang utak at hindi kakayanin ng mga kagamitan natin dito ang ganoong klaseng kaselang operasyon. Kailangan siyang ilipat sa isang pribadong ospital, ngunit kakailanganin niyo ng malaking ideposito bago sila tumanggap ng pasyente. May mahahagilap ba kayong pera ngayong gabi? Tinitigan ni Tala ang kanyang lumang pitaka na nakapatong sa mesa. Wala itong laman kundi ilang barya at ang resibo ng cake na binili niya kanina. Saan siya kukuha ng daan-daang libong piso sa gitna ng gabi habang ang buhay ng nag-iisa niyang kakampi ay nakasalalay sa isang manipis na sinulid? Tumakbo si Tala pabalik sa mansyon ng mga Asunsyon, hindi upang magmakaawa, kundi upang kunin ang naiwang lumang sako, bag ng kanyang ama na hinawi ni Mateo sa damuhan. Sa labas ng mataas na bakod, makikita ang linya ng mga nagagaraang sasakyan ng mga bisitang pinapahalagahan ng kanyang asawa. Sa paglapit niya sa maliit na gate, bumungad agad ang matalim at mapanuyang tingin ni Doña Consuelo na nag-aabang sa may hardin habang humihigop ng mamahaling alak. Bakit ka pa bumalik? Hindi ba sinabi kong wala ka nang babalikan sa pamamahay na ito? Pambubulyaw ng matanda, ang muka ay lukot sa pandidiri. Umalis ka bago ka pa makita ng mga VIP na bisita ng anak ko. Nakakaya ang itsura mo, para kang basurera. Hindi pinansin ni Tala ang panlalait. Ang mga salita ng kanyang biyenan
ay tila naging hangin na lamang na dumaan sa kanyang mga tainga. Lumuhod siya sa malamig na damuhan, pilit inaaninag ang gamit ng kanyang ama sa dilim. Sa pagdampot niya ng gusot na bag at ng lumang jacket ni Lolo Armando, isang mabigat na bagay ang kumapa sa loob ng tagping bulsa nito. Nang bunutin niya ito, tumambad sa kanyang palad ang isang lumang itim na metal na susi at isang makapal na itim na card na may nakaukit na gintong ibon, ang opisyal at pinakatagong sagisag ng Imperial Group. Nilisan ni Tala ang lugar ng walang anumang lingon-likod. Habang nakasakay sa isang pampasaherong jeep patungo sa sentro ng Makati, mahigpit niyang hawak ang susi at card. Bumalik sa kanyang gunita ang huling habilin ng kanyang ama bago ito nagpa siyang mamuhay ng payak 5 taon na ang nakararaan. Sinabi nitong may oras para magtago sa dilim at may oras para lumabas at maghari. Hindi niya lubos maintindihan yun noon dahil ang tanging pinili niya ay ang maging isang mabuting asawa kay Mateo. Huminto si Tala sa harap ng isang nagtataasang gusali na yari sa itim na salamin. Ito ang Aegis Private Depository, isang eksklusibong institusyon para sa mga pinakamayayaman sa bansa na bukas kahit anong oras para sa kanilang mga piling kliyente. Pagpasok niya sa malawak na lobby, sinalubong siya ng nagtatakang tingin ng gwardiya dahil sa kanyang lukot at may mantsa ng dugong damit. Akma siyang haharangin nito upang paalisin sa pag-aakalang siya ay isang pulubi. Ngunit tahimik na inangat ni Tala ang itim na card. Nagbago ang ihip ng hangin sa buong paligid. Mabilis na namutla ang gwardiya at tila nawalan ng sariling hininga. Agad itong tumawag sa pamunuan gamit ang kanyang radyo. Wala pang 1 minuto, isang lalaking nakasuot ng pormal at mamahaling kasuotan, ang mismong branch manager, ang nagmamadaling lumapit kay Tala. Yumuko ito ng buong paggalang hanggang sa baywang, isang antas ng respeto na hindi kailanman naranasan ni Tala sa loob ng tahanan ni Mateo. Inalalayan siya ng tagapamahala patungo sa pinakatagong silid ng bangko na nababalot ng ginto at mamahaling kahoy. Habang naghihintay, napadako ang tingin ni Tala sa isang malaking salamin sa dingding. Tinitigan niya ang sariling refleksyon. Nakita niya ang isang babaeng payat, may mga tuyong luha sa pisngi at nakasuot ng murang damit na puno ng alikabok. Ngunit nang isipin niya ang nakaratay niyang ama na nag-aagaw buhay at ang mapangutyang tawa ni Mateo, dahan-dahang umunat ang kanyang likod. Nag-iba ang timpla ng kanyang mga mata. Nawala ang takot at pinalitan ito ng isang malamig, kalmado, ngunit nag-aapoy na determinasyon. Hindi na niya kilala ang kahabag-habag na babae sa salamin. Namatay na ang martir. Ang nakatayo ngayon ay ang nag-iisang tagapagmana ng bilyon-bilyong imperyo. Inilapag ng tagapamahala ang isang mabigat na kahonggawa sa mahogany sa ibabaw ng mesa. Nang mabuksan ito, gamit ang susing dala ni Tala, tumambad ang makakapal na dokumento, mga bankbook na may halagang hindi kayang bilangin ng ordinaryong mata, at isang ginintuang selyo ng kapangyarihan. Lahat po ng asset at control sa buong Imperial Group ay nakapangalan sa inyo. Simula pa noong nagpasyang magretiro ng inyong ama, 5 taon na ang nakalipas. Malumanay at magalang na paliwanag ng tagapamahala. Hinihintay lamang namin ang inyong personal na pagdating at ang inyong hudyat. Isang malalim na tanong ang gumambala sa isip ni Tala. Bakit pinili ng kanyang ama na magpanggap na mahirap at magtago sa napakahabang panahon? Naiintindihan niyang gusto nitong subukan ang tunay na kulay ng lalaking pinakasalan niya. Ngunit 5 taon ay tila sobra-sobra para sa isang simpleng pagsubok. Mayroon bang mas malaking kalaban na pinagtataguan ng matanda noon na ngayon ay kailangan na nilang harapin? At sino ang lalaking nakasuit na nagmamasid sa kanila kanina sa ospital? Iniwaksi muna niya ang mga katanungang iyon. Ang pinakamahalaga sa sandaling ito ay ang maipagamot ang kanyang ama. Inilabas ng tagapamahala ang isang opisyal na dokumentong formal
na nagbabalik ng buong awtoridad kay Tala bilang pinakamataas na pinuno ng korporasyon. Kasabay nito ay ang pag-abot ng isang mamahaling pulang fountain pen. Kinuha ni Tala ang panulat. Walang pag-aalinlangang idiniin niya ang dulo nito sa papel at nilagdaan ang kanyang pangalan. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay sumisimbolo sa pagbabalik ng kanyang kapangyarihan at pagsisimula ng kanyang paniningil. Tumayo ng tuwid ang tagapamahala at muling yumuko ng may matinding katapatan. Handa na po ang lahat, Madam Chairperson. Ano ang unang utos niyo? Ang tahimik na pag-ikot ng mga asul na ilaw ng pribadong ambulansya ay tila naguhugas sa mga madilim na alaala ng gabing iyon. Wala nang pagmamakaawa, wala nang paghihintay sa awa ng iba. Sa loob lamang ng isang oras, nailipat si Lolo Armando mula sa masikip at maingay na pampublikong pasilyo patungo sa pinakamahal na executive suite ng isang kilalang pribadong ospital. Ang mga doktor at nurse na kanina ay hindi man lang sila tapunan ng tingin, ngayon ay aligaga at nakayuko sa presensya ni Tala. Ang kapangyarihan ng itim na card na may gintong ibon ay sapat na upang pakilusin ang pinakamagagaling na siruhano sa bansa. Nakatayo si Tala sa tapat ng malaking salamin ng banyo ng ospital. Wala na ang gusot at dugo ang damit. Pinalitan ito ng isang simpleng ngunit eleganteng itim na bestida na ipinadala ni Mr. Villanueva. Ang tagapamahala ng bangko na ngayon ay nagsisilbing pansamantalang kanang kamay niya. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mga natirang mantsa ng dugo sa kanyang mga kuko. Sa bawat pagtanggal niya ng dumi, kasabay nitong naaalis ang mga bakas ng babaeng martir na umako sa lahat ng pang-aalipusta ng pamilya Asuncion. Lumabas siya at naupo sa malambot na sofa sa loob ng suite ng kanyang ama. Sa ibabaw ng glass table, may nakahandang isang tasa ng kapeng barako na umuusok pa. Inangat niya ito at humigop. Walang gatas, walang asukal. Ang matapang at mapait na lasa nito ay gumuhit sa kanyang lalamunan. Napapikit siya. 5 taon siyang nagtimpla ng matatamis na kape para kay Mateo. Palaging inuuna ang panlasa ng kanyang asawa habang kinakalimutan ang sarili niyang gusto. Ngayon, ninanamnam niya ang pait. Ang pait na ito, ang magsisilbing paalala niya na hindi na siya muling magpapakatamis para sa mga taong walang ibang ginawa kundi lasunin ang kanyang buhay. Madam Chairperson, magalang na bati ni Mr. Villanueva pagpasok nito sa kwarto, bit-bit ang isang manipis na tablet computer. Ligtas na po ang inyong ama sa panganib. Kailangan na lamang niya ng mahabang pahinga para tuluyang gumaling. Samantala, inihanda ko na po ang mga hiningi ninyong dokumento mula sa Real Estate Division ng Imperial Group. Inabot ni Tala ang tablet. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha at pagkatakot ay ngayon ay kalmado at matalas. Binasa niya ang isang proposal na nakahain sa isa sa mga subsidiary company ng Imperial Group. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang pangalan ng architectural firm na nagpapasa ng proyekto, ang kumpanya ni Mateo Asuncion. Ito ang pinakamalaking contract binding nila ngayong taon. Mahinahong paliwanag ni Tala habang pinagmamasdan ang mga peking financial records na isinumite ng kanyang asawa. Nakataya rito ang buong kinabukasan ng kumpanya niya. Kung hindi niya makukuha ang proyektong ito, babagsak sila sa ilalim ng sangkatutak na utang. Ano po ang nais ninyong gawin natin, Madam? I-reject agad ang proposal nila para tuluyan na silang bumagsak? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Hindi. Huwag nating patayin ang pangarap niya ng ganoon kabilis. Ibigay niyo ang atensyon na hinihingi niya. Ipadama niyo sa kanya na hawak na niya ang tagumpay. Mas masakit ang pagbagsak kapag nanggaling ka sa pinakamataas na pedestal, Mr. Villanueva. Sa kabilang dako ng syudad, napupuno ng halakhak at pagdiriwang ang pamilyar na mansyon. Walang bahid ng pag-aalala ang mukha ni Mateo habang nakikipag-inuman sa ilang malalapit na kaibigan at kasosyo. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Sofia
Ang babaeng lihim niyang kinakasama, suot ang isang mamahaling kwintas na binili gamit ang perang dapat sana ay panggastos sa bahay nila ni Tala. Cheers to my brilliant son, pagmamalaki ni Doña Consuelo habang nakataas ang baso ng wine. Sa wakas, napatalsik na rin natin ang pabigat sa pamilyang ito. Sigurado akong nagtatago na sa kung saang kanal ang babaeng iyon kasama ang naghihingalo niyang ama. At higit sa lahat, makukuha na natin ang Imperial Mega Project. Hinalikan ni Mateo si Sofia sa pisngi sa harap ng kanyang ina, isang patunay ng kawalang respeto sa kasal na hindi pa man formal na napapawalang bisa. Ilang araw na lang, Sofia, at magiging opisyal na ang lahat. Once the Imperial Group signs my design, bibilhin ko ang pinakamalaking yate para sa ating honeymoon. Ang kaligayahan at kayabangan sa loob ng mansyon ay tila walang hangganan. Hanggang sa lumapit ang isa sa mga tauhan ni Mateo. May inabot itong isang makapal at itim na sobre na may selyong ginto. Ang opisyal na mensahero ay hindi nagpakilala at mabilis na lumisan. Kinuha yon ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa pananabik. Binuksan niya ang sobre at binasa ang nilalaman. Nanlaki ang kanyang mga mata at dahan-dahang napangiti ng napakalawak. Ano iyan, babe? Malamig na tanong ni Sofia habang isinasandalang ulo sa balikat ng lalaki. Isang formal na imbitasyon mula sa punong tanggapan ng Imperial Group bukas ng umaga. Sagot ni Mateo. Ang boses ay puno ng kayabangan ngunit may kaunting panginginig. Gusto akong makaharap ng bagong chairperson ng buong konglomerasyon para daw sa final evaluation. Napatayo si Doña Consuelo sa tuwa. Ngunit may isang nakakapagtakang detalye na hindi mapigilang titigan ni Mateo. Sa ibaba ng liham, walang pangalan na nakasulat. Tanging isang simpleng pirma gamit ang pulang tinta at ang titulong chairperson. Sino ang taong ito na may hawak ng kanyang kapalaran? Bakit pakiramdam niya sa likod ng malaking oportunidad na ito ay may isang nag-aabang na patibong na hindi niya nakikita? Ang nagtataasang haligi ng Imperial Group of Companies ay tila mga braso ng higante na umaabot sa kalangitan ng Makati. Sa loob ng malawak na lobby na nababalot ng purong puting marmol at mga palamuting ginto, naglalakad si Mateo na tila siya ang nagmamay-ari ng buong gusali. Suot ang kanyang pinakamahal na suit at bitbit ang isang mamahaling leather portfolio. Nakataas ang kanyang noo habang pinagmamasdan ng mga taong nagmamadali sa paligid. Para sa kanya, ang araw na ito ay ang katuparan ng kanyang pangarap. Ang araw kung saan siya ay tuluyan ng aangat sa lipunan at iiwan ang lahat ng bakas ng kanyang nakaraan. Nang dumaan siya sa may pasilyo patungo sa mga elevator, isang matandang tagalinis ang hindi sinadyang mapatapat sa kanyang dinadaanan. Bahagyang sumagi ang dulo ng basang mop sa makintab na sapatos ni Mateo. Huminto ang mundo ng lalaki. Umusbong ang matinding pandidiri sa kanyang mukha na parang nadikitan siya ng nakakahawang sakit. Bulag ka ba? Bulyaw ni Mateo. Ang tinig ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na bahagi ng pasilyo. Tinitigan niya ang matanda, mula ulo hanggang paa, na may halong pandidiri. Alam mo ba kung magkano ang sapatos na ito? Katumbas ito ng buong taon mong sweldo. Tumabi ka nga dyan, mga walang silbi. Yumuko ang nanginginig na tagalinis at humingi ng tawad ng paulit-ulit. Ngunit inirapan lamang ito ni Mateo at nagpatuloy sa paglalakad na tila walang nangyari. Mula sa pinakamataas na palapag ng gusali, sa loob ng isang madilim at eksklusibong silid, pinapanood ni Tala ang buong kaganapan sa pamamagitan ng malalaking monitor ng security camera. Nakahalukip-kip siya. Kalmado ang paghinga ngunit may nagbabagang apoy sa kanyang mga mata. Walang pinagbago ang kanyang asawa. Ang kalupitan nito sa mga taong nasa ibaba ay isang likas na ugali na hindi kailanman mabubura ng mamahaling damit o pabango. Hinaplos ni Tala ang malamig na salamin ng monitor.
eksakto sa mukha ni Mateo. Noong nakaraan, ipagtatanggol pa niya sa kanyang isip ang lalaking ito. Sasabihin sa sarili na pagod lang ang kanyang asawa o sadyang mataas lang ang pamantayan nito. Ngayon, malinaw na sa kanya na si Mateo ay isang halimaw na nagkukubli sa likod ng magandang propesyon. Ipapatawag ko na po ba siya sa boardroom, madam? Mahinang tanong ni Mr. Villanueva mula sa kanyang likuran. Umiling si Tala at dahan-dahang tumalikod mula sa mga screen. Hayaan mo muna siyang maghintay. Paborito niyang pinaghihintay ang mga tao noon. Gusto kong maramdaman niya ang kaba. Bababa ako sa HR department upang tignan ang ilang papeles. Dadaan ako sa private elevator. Sa ibaba, nainip na si Mateo. Dahil sa kagustuhang makarating agad sa meeting, lumapit siya sa isang tila bakanteng elevator na may gintong pintuan, ang pribadong daanan na para lamang sa pinakamataas na pamunuan. Akma na sana niyang pipindutin ang buton nang biglang humarang ang dalawang malalaking gwardiya. Pasensya na po, sir. Restricted area po ito. Matigas ngunit magalang na bawal ng gwardiya. Nakasimangot na aatras sana si Mateo upang makipagtalo, ngunit dahan-dahang naghiwalay ang mga gintong pintuan ng elevator. Sa isang maikling iglap, nahagip ng mga mata ni Mateo ang loob. May ilang matataas na opisyal na nakatayo, at sa gitna nila ay isang babaeng nakasuot ng napaka-eleganteng itim na bestida. Nakatalikod ang babae, ngunit ang hubog ng mga balikat nito at ang paraan ng pagkakatayo ay nagbigay ng isang kakaibang kilabot sa batok ni Mateo. Bago pa man lumingon ang babae, mabilis na sumara ang mga pintuan ng elevator. Naiwang nakatayo si Mateo. Kasabay ng malamig na hangin mula sa sumarang elevator ay isang pamilyar at mahinang amoy. Amoy ng sampagwita at isang banayad na sabon na madalas niyang maamoy sa kanilang bahay. Kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Imposible. Napaka-imposible nang pumasok sa kanyang isip. Paanong ang isang basurera, isang asawang walang silbi na pinalayas niya, ay magkakaroon ng parehong figura at aura ng babaeng nasa loob ng pribadong elevator ng pinakamayamang kumpanya sa Pilipinas? Pilit niyang iwinaksi ang kahibangan sa kanyang isip at naglakad patungo sa itinakdang waiting room. Pag-upo niya sa malambot na sofa, nakaramdam siya ng matinding panlalamig ng mga kamay. Kinuha niya ang baso ng tubig sa mesa upang pakalmahin ang sarili. Eksakto sa paglapag niya ng baso, naramdaman niya ang sunod-sunod na panginginig ng kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Kinuha niya ito at nakita ang pangalan ni Sofia sa screen. Babe, nasa meeting na ako. Hindi ba sabi ko, huwag mo muna akong tatawagan? Pabulong ngunit madiin na sagot ni Mateo, palingalinga sa paligid upang makasigurong walang nakakarinig sa kanya. Ang boses ni Sofia sa kabilang linya ay hindi naglalambing. Sa halip ay puno ito ng pagmamadali at isang kakaibang takot na ngayon lang narinig ni Mateo mula sa kinakasama. Mateo, kailangan mong mag-ingat dyan. Nanginginig ang boses ni Sofia habang nagsasalita. Ginamit ko ang mga koneksyon ng pamilya ko sa loob ng banking sector. May nag-leak sa akin ng impormasyon tungkol sa bagong chairperson ng Imperial Group. Sumimangot si Mateo at sumandal sa upuan. Ano naman ngayon? Matanda na ba? Masungit? Kaya ko silang paikotin, Sofia. Alam mo ang husay ko sa presentasyon. Hindi ito tungkol sa presentasyon mo, Mateo. Pagputol ni Sofia, ang paghinga ay bumibigat na tila may natuklasang isang malagim na lihim. Isang babae ang pumalit. Isang babaeng nasa edad natin. At ayon sa source ko, I think the new CEO is a woman we know. Ang nangiti sa mga labi ni Mateo ay abot hanggang tainga habang maingat na binabasa ang unang pahina ng kontratang inabot sa kanya ni Mr. Villanueva. Nasa loob sila ng isang malawak na meeting room na may tanawin ng buong Kalakhang, Maynila. Para kay Mateo, ang mga nagtataasang gusali sa labas ay tila yuyuko na sa kanyang paanan anumang oras. Hindi na niya inalintana ang babala ni Sofia kanina. Sa isip niya, walang babaeng makakatalo
sa kanyang talino at karisma. Lalo pa at nasa harapan na niya ang papel na magpapabago sa kanyang buhay. Napagpasyahan ng aming chairperson na ibigay sa inyong kumpanya ang mega project na ito, Mr. Asuncion. Malumanay ngunit may diin na wika ni Mr. Villanueva habang nakahalukip-kip. Humanga siya sa inyong ambisyon. Bahagyang lumaki ang dibdib ni Mateo sa pagmamalaki. Salamat po. Makakaasa kayo na hindi mabibigo ang Imperial Group. Ibibigay ko ang pinakamagandang disenyo na hindi pa nakikita ng bansa. Inaasahan namin yan, tugon ng tagapamahala. Bago dahan-dahang itinuro ang mga huling pahina ng dokumento. Ngunit may mahigpit na kondisyon ang aming pamunuan. Dahil sa lawak ng proyektong ito, hinihingi ng chairperson na ang inyong kumpanya ang maglalabas ng buong paunang pondo para sa unang 3 buwan ng konstruksyon. Pagkatapos ng Phase 1, saka ibubuhos ng Imperial ang bilyon-bilyong bayad. At kung sakaling mabigo kayong matapos ito sa itinakdang panahon, kakailanganin ninyong magbayad ng danyos na triple ng kabuuang halaga ng kontrata. Saglit na nanigas ang mga daliri ni Mateo na may hawak ng mamahaling ballpen. Triple ng kabuuang halaga? Kung papalya siya, hindi lang ang kumpanya niya ang mawawala. Pati na rin ang lahat ng ari-arian niya, ang mansyon, at baka pati na ang kalayaan niya. Kailangan din niyang maglabas ng daan-daang milyon bilang paunang puhunan. Perang wala siya ngayon. Ngunit nang tignan niya ang halaga ng kikitain kapag nagtagumpay siya, tuluyang nabulag ng kasakiman ang kanyang luhika. Nilagdaan niya ang kontrata nang walang pag-aalinlangan. Hindi niya alam na ang pirma niyang iyon ay ang mismong kandadong magsasara sa kanyang sariling kulungan. Kinagabihan, sa mansyon ng mga Asunsyon, nag-uumapaw ang kaligayahan at yabang. Ipinagdiriwang ni Doña Consuelo ang tagumpay ng kanyang anak, kasama ang mga kaibigan nitong matatandang mayayaman. Ang sikat ng liwanag mula sa malaking chandelier ay sumasalamin sa mga gintong alahas na suot ng matanda habang nagtataas ng baso ng alak. Naku, Consuelo, balita ko nakuha ni Mateo ang Imperial Project. Siguradong bilyonaryo na kayo niyan bago matapos ang taon. Malakas na papuri ng isa sa mga bisita. Humalakhak si Doña Consuelo, isang tawang puno ng kayabangan na tila siya ang nagmay-ari ng tagumpay. Siyempre naman, ang anak ko yata ang pinakamagaling na arkitekto sa Pilipinas at mabuti na lang talaga na itaboy ko na ang malaskang asawa niya na parang linta kung makadikit sa amin. Akalain ninyo, gusto pang isawsaw ang marumi niyang tatay sa pamilya natin? Mabuti nga at naglayas na ang babaeng yon. Wala na siyang kahati sa yaman namin ngayon. Sa kabilang dako ng lungsod, malayo sa ingay at pagkukunwari, nakatayo si Tala sa gilid ng malaking bintana ng kanyang executive suite. Pinapanood niya ang mga bituin sa kalangitan. Sariwa pa rin sa kanyang isip ang kalupitan ng mga taong nagdiriwang ngayon dahil sa perang inisip nilang makukuha nila sa kanya. Lumapit si Mr. Villanueva, bitbit ang isang ulat. Madam, tulad ng inaasahan ninyo, kumagat sa patibong si Mateo. Nakipag-ugnayan na siya sa mga underground financier at mga nagpapautang na may malalaking interes para makalikom ng paunang pondo. Isinasangla niya ang lahat, pati na ang titulo ng bahay ng kanyang ina. Isang payapang buntong hininga ang pinakawalan ni Tala. Hayaan mong ubusin niya ang lahat ng lubid na pwede niyang ipambigti sa sarili niya. Pagkatapos ay may kinuhang isang maliit na listahan si Tala mula sa kanyang bulsa at iniabot sa tagapamahala. Pakiusap, Mr. Villanueva. Ipadala mo ang mga pangalang iyan sa ating charity foundation. Sila ang mga kapitbahay naming tumulong kay tatay noong mga panahong wala kaming makain. Padalhan niyo sila ng sapat na supply ng masasarap na pagkain, mga gamot, at ipaayos ninyo ang mga bubong ng bahay nila na laging binabaha. Ngunit isang mahigpit na bilin, huwag na huwag ninyong sasabihin kung kanino galing. Gusto kong makatulog sila ng mahimbing ngayong gabi. Para kay Tala, ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang kakayahang manira ng buhay
ng mga umapi sa kanya, kundi ang kakayahang mag-angat ng buhay ng mga taong nagpakita ng kabutihan sa gitna ng kadiliman. Bumalik ang eksena sa mansyon ng mga Asunsyon. Pagkatapos ng maingay na kasiyahan at pag-uwi ng mga bisita, nakaupo si Mateo sa sala, pagod ngunit nakangiti. Isang kasambahay ang maingat na lumapit sa kanya, bitbit ang isang katamtamang laking itim na kahon. Wala itong pangalan ng nagpadala. Tanging isang pulang laso lamang ang nakatali rito. Inisip ni Mateo na marahil ay isang mamahaling regalo ito mula kay Sofia o isang token of appreciation mula sa Imperial Group. Dahan-dahan niyang kinalag ang laso at inangat ang takip ng kahon. Nawala ang nangiti sa kanyang mga labi. Umakyat ang matinding panlalamig mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang batok. Tila nahinto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng marangyang sala. Sa loob ng malinis at itim na kahon, nakapatong ang isang pares ng lumang-lumang sapatos na pambabae. Puno ito ng natuyong putik. May mga tastas na sa gilid at ang pinakanakakakilabot sa lahat, may mga patak ng natuyong dugo sa bandang harapan nito. Ito ang eksaktong sapatos na suot ni Tala noong gabing nagmakaawa ito sa kanya. Noong gabing itinulak niya ang matandang pulubi sa hagdanan. Walang liham, walang banta. Tanging isang piping paalala ng isang madugong nakaraan na nagsisimula ng maningil. Tinitigan ni Mateo ang lumang sapatos na may bahid ng natuyong dugo. Ang lamig na gumagapang sa kanyang batok ay tila mga daliri ng multo na pilit siyang sinasakal. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang mabilis niyang isara ang itim na kahon. Inutusan niya ang nagtatakang kasambahay na sunugin ito sa likod bahay at huwag na huwag babanggitin kahit kanino ang nakita. Ngunit kahit anong pilit niyang burahin sa kanyang paningin, ang sapatos na yon ay nagsisilbing piping saksi sa kalupitang ginawa niya. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na isa lamang itong masamang biro mula sa mga kakumpetensya sa negosyo. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay nagbabadya ng isang paparating na bagyo. Sa isang malayo at tahimik na silid ng Imperial Penthouse, nakaupo si Tala sa harap ng isang malaking mahogany desk. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampshade, dahan-dahang hinaplos ng kanyang daliri ang isang lumang dokumento. Ang titulo ng kaisa-isang maliit na lupain ng kanyang ama sa probinsya na nakapangalan na ngayon sa kumpanya ni Mateo. Kasabay ng pagdaan ng kanyang daliri sa magaspang na papel ay ang paghapdi ng isang maliit na peklat sa kanyang pulso. Tila tinangay ang kanyang diwa pabalik sa isang madilim na gabi. 3 taon na ang nakalilipas. Umulan noon ng malakas at ang malamig na simoy ng hangin ay pumapasok sa mga siwang ng bintana ng mansyon. Nakaluhod siya noon sa harap ng mesa ni Mateo, umiiyak at nagmamakaawa. Pilit na ipinapasulat sa kanya ang pirma na maglilipat ng pag-aari ng lupa ng kanyang ama bilang collateral sa isang palyadong proyekto ng asawa. Kung talagang mahal mo ako, pipirmahan mo ito, Tala. Ang malamig at mapang-abusong tinig ni Mateo sa kanyang gunita ay kasing talim ng patalim. Isang walang kwentang lupa lang yan sa probinsya. Bumagsak ang kumpanya ko dahil sa pag-aalaga ko sa iyo. Wala kang ambag sa bahay na ito. Ito lang ang tanging paraan para patunayan mong may silbi ka sa buhay ko. At mula sa likuran, ang tinig ng kanyang biyenang si Doña Consuelo ay tila lason na idinidilig sa kanyang mga sugat. Pasalamat ka nga at kinupkop ka ng anak ko. Ang dugong nananalaytay sa iyo ay dugong dukha. Hanggang ngayon ay pabigat pa rin ang amoy lupang tatay mo. Pirmahan mo na yan para naman mabayaran mo ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Nabalik lamang ang diwa ni Tala sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang init ng luha na pumapatak sa likod ng kanyang palad. Pinunasan niya ito ng mabilis. Hindi siya umiiyak dahil sa panghihinayang sa lupa. Umiiyak siya dahil sa galit sa sarili. Pumayag siya noon dahil binulag siya ng paniniwalang kapag ibinigay niya ang lahat, matututunan din siyang mahalin ng totoo. Hindi niya alam
Kinukuha lamang nila ang lahat ng meron siya hanggang sa wala nang matira, kundi ang sarili niyang anino. May isang lihim na hindi alam ni Mateo. Bago pumirma si Tala noon, palihim siyang kinausap ng kanyang amang si Lolo Armando. Pumayag ang matanda na isuko ang lupa nang may kakaibang ngiti sa mga labi. Hanggang ngayon, isang malaking misteryo kay Tala kung bakit ganoon kadaling binitawan ng kanyang ama ang lupang iyon. May tinatago ba itong halaga na higit pa sa nakikita ng mata? Agad na tinawag ni Tala si Mr. Villanueva. Inutos niyang imbestigahan ang bawat sulok at kasaysayan ng kapirasong lupang iyon sa probinsya. Pakiramdam niya, ang pira-pirasong alaala ng nakaraan ay mga piraso ng puzzle na bubuo sa tuluyang pagbagsak ng mga Asunsyon. Samantala, hindi makatulog si Mateo. Ang kahon ng sapatos ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isip. Paano kung magsalita si Tala? Paano kung magreklamo ang matanda sa pulisya ngayon lalo't nakakuha siya ng malaking kontrata sa Imperial Group? Isang maliit na iskandalo lang ay maaaring bawiin ng misteryosong chairperson ang proyekto. Kailangan niyang patahimikin ang mag-ama. Bibilhin niya ang katahimikan nila. Magkano man ang hingi ng mga ito. Kahit 10 oras na ng gabi, nagmaneho si Mateo patungo sa pampublikong ospital kung saan niya huling nalaman na dinala si Lolo Armando. Walang pakialam kung marumihan ang kanyang sapatos, naglakad siya ng mabilis sa mga madidilim na pasilyo na amoy gamot at pawis. Dumiretso siya sa ward kung saan naroon ang mga pinakamahirap na pasyente. Ngunit pagdating niya sa tapat ng kama kung saan niya inaasahang makikita ang nakaratay na matanda at ang umiiyak na si Tala, tumambad sa kanya ang isang walang laman na higaan. Maayos na nakatupi ang mga manipis na kumot. Walang bakas ng mga taong hinahanap niya. Dali-dali niyang hinarang ang isang nurse na nag-aayos ng mga dextrose sa kabilang kama. Nasaan ang matandang pasyente rito? Yung duguang matanda na dinala kagabi? Si Armando? Tinitigan siya ng nurse na tila nagtataka bago sumagot ng may pag-iingat. Kinuha na po siya kanina pang umaga, sir. Dumating ang isang grupo ng mga lalaking nakaitim na sando at may mga dalang pribadong ambulansya. Nilipat po ang pasyente sa isang lugar na hindi namin alam. Kumunot ang noo ni Mateo. Ang pagkalito ay unti-unting napapalitan ng matinding takot. Nakaitim? Imposible. Wala silang pambayad sa pribadong ambulansya. May iniwan nga po pala silang mensahe para sa inyo. Inasahan nilang pupunta kayo. Dugtong ng nurse habang iniaabot ang isang maliit na puting card. Inagaw iyon ni Mateo. Sa ilalim ng kumukurap na ilaw ng ospital, binasa niya ang isang maikling pangungusap na nakasulat gamit ang pamilyar at eleganteng pulang tinta, ang mismong kulay at kumpas ng pirma na nakita niya sa kontrata ng Imperial Group kaninang umaga. Tapos na ang oras ng pagpaparaya, nag-uumpisa na ang paghuhukom. Ang umaga sa Imperial Tower ay palaging mabilis at walang sinasayang na oras. Nakaupo si Tala sa dulo ng isang mahabang lamesa gawa sa salamin. Tahimik na pinapanood ang presentasyon ni Mateo. Puno ng kumpiyansa ang lalaki habang nagpapaliwanag ng mga detalye ng kanyang arkitektura. Bawat salita, bawat kumpas ng kamay ay tila kinakalkula upang makuha ang tiwala ng mga board of directors. Para sa mga walang alam, si Mateo Asuncion ay ang larawan ng isang perpektong profesional. Ngunit para kay Tala, na ngayon ay nagkukubli sa isang maliit at madilim na observation room na nakakabit sa boardroom gamit ang isang one-way mirror, nakikita niya ang pawis ng nerbiyos sa sentido ng lalaki. Kasama ni Mateo sa loob ay si Sofia, na nagsisilbing kanyang financial director. Nakasuot ito ng isang mahigpit at mapula-pulang kasuotan. Pilit na ipinapakita ang husay sa pag-uulat ng mga budget allocation. Tulad ng napag-usapan, naibigay na namin ang paunang pondo na hinihingi ng Imperial Group, matamis na paliwanag ni Sofia habang nakangiti sa mga direktor. Handa na kaming simulan ang unang phase, anumang oras.
Pinindot ni Tala ang isang maliit na earpiece. Mr. Villanueva, ipasa mo na ang dokumentong yon. Sa loob ng boardroom, tumayo si Mr. Villanueva at magalang na inabot kay Mateo ang isang manipis na folder. Bago tayo magpatuloy, nais naming ipaalam na sinuri ng aming auditing team ang bank accounts ng inyong kumpanya, Mr. Asuncion. Nakita naming may malaking halaga ang lumabas patungo sa isang offshore account kaninang madaling araw. Agad na napawi ang nangiti sa mukha ni Mateo. Kinuha niya ang folder at binasa ang pahina. Umakyat ang matinding init sa kanyang mukha nang makita ang listahan ng mga inilipat na pondo. Pondong galing sa mga inutang niya para sa proyekto, nakapangalan ngayon sa isang misteryosong account. Anong ibig sabihin nito? Pabulong na tanong ni Mateo. Bahagyang nanginginig ang boses. Tumingin siya kay Sofia na biglang namutla. Sofia! Ikaw ang may hawak ng mga bank transfers natin. Ano ito? Pilit nang ngumiti si Sofia. Bagaman kapansin-pansin ang panginginig ng kanyang mga kamay. Mateo babe, baka nagkaroon lang ng error sa system ng bangko. Aayusin ko ito agad. Huwag kang mag-alala. Ngunit sa likod ng one-way mirror, isang malamig na ngiti ang sumilay kay Tala. Hindi error sa system ang nangyari. Bago pa man simulan ang pagpupulong, natuklasan na ni Mr. Villanueva na matagal nang ninanakawan ni Sofia ang kumpanya ni Mateo. Ginamit ng babae ang koneksyon ng pamilya nito upang unti-unting ilipat ang pera ni Mateo sa sariling account nito sa labas ng bansa. Hindi ito pinigilan ni Tala. Sa halip, inutusan niya ang mga IT experts ng Imperial na alisin ang mga password security na nagtatago sa ninakaw na pondo upang madali itong makita ng mga auditor. Ang pera ay inilipat sa isang account na nakapangalan sa isang dummy corporation sa Cayman Islands. Patuloy ni Mr. Villanueva sa malamig na tinig. At ayon sa aming records, ang kumpanyang yon ay pagmamay-ari ng pamilya ni Miss Sofia. Para itong isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Mateo. Tumingin siya kay Sofia na ngayon ay hindi makatingin ng diretso. Ang babaeng inalayan niya ng kanyang kinabukasan, ang babaeng ipinagpalit niya kay Tala, ay unti-unti siyang inuubos mula sa loob. Mateo, let me explain. Nanginginig na hawak ni Sofia sa braso ng lalaki. Mabilis itong hinawi ni Mateo na tila nandiri sa paghawak. Wala siyang pakialam kung marami ang nakatingin. Ang galit at pagkabigla ay naghalo sa kanyang utak. Ginamit siya ni Sofia. At dahil dito, nanganganib siyang mawalan ng kredibilidad sa harap ng pinakamalaking kliyente niya. May isang detalye pang natuklasan si Mr. Villanueva. May isa pa po, madam. Bulong nito kay Tala sa earpiece. Ang pamilya ni Sofia, sila ang matagal ng kakumpetensya ng inyong ama sa negosyo. Sila ang dahilan kung bakit nagpasya ang inyong amang magtago at ipasa ang yaman sa pamamagitan ng lihim na vault upang protektahan ang assets mula sa hostile takeover ng pamilya ni Sofia. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Tala. Biglang nagkaroon ng malinaw na hugis ang lahat ng sakripisyo ng kanyang ama. Kaya pala pinili nitong magpanggap na mahirap upang ilayo ang pansin ng mga kalaban. Kaya pala mabilis itong pumayag na isuko ang maliit na lupa kina Mateo. Marahil ay upang magsilbing pain sa malaking laro. At si Mateo, sa kanyang sobrang ambisyon, ay nagbulag-bulagan at nagpasok mismo ng ahas sa kanilang buhay. Natapos ang pagpupulong na puno ng tensyon. Binigyan ni Mr. Villanueva si Mateo ng 24 na oras upang ibalik ang pondo. Kundi ay kakansilahin ang proyekto at sasampahan siya ng kasong breach of contract. Umuwi si Mateo sa kanyang mansyon na tila isang taong nawalan ng sariling anino. Nag-aabang sa sala ang kanyang inang si Doña Consuelo, may hawak na katalogo ng mga mamahaling sasakyan. Anak, napili ko na ang bibilhin kong SUV. Ipadala mo na agad ang tseke bukas ha. Masayang bungad ng matanda. Hindi sumagot si Mateo.
Umakyat siya sa itaas ng hindi tinitignan ng ina. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, nakita niya ang kanyang telepono sa ibabaw ng kama. Umiilaw ito. May isang mensaheng pumasok. Mula sa isang unknown number, binasa niya ang maikling text na nagpapabigat lalo sa dibdib niya. Hindi lang ang pondo mo ang kinukuha ni Sofia. Tanungin mo siya kung sino ang kasama niya sa hotel room 402 kagabi. Ang ahas na kinupkop mo, ang mismong tutuklaw sa Diyos. Ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos, parang luhang ayaw tumigil mula sa kalangitan. Pumasok si Tala sa mataas na gate ng mansyon ng mga Asunsyon. Suot niya ang pamilyar niyang lumang bestida. Yaong laylayan ay punit at mantsado ng putik, ang buhok ay magulo at basang-basa ng ulan. Para siyang multong nagbalik mula sa nakaraan. Ngunit sa likod ng kaawa-awang panlabas na anyo, ang kanyang puso ay kalmado at matigas na parang bato. Alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Ito ang huling beses na magiging biktima siya sa bahay na ito. Sa loob ng malawak at marangyang sala, abala si Mateo at Doña Consuelo sa pag-inom ng tsaa. Magkaharap ang mag-ina, ngunit ang hangin sa pagitan nila ay siksik sa tensyon. Pilit pinapakalma ni Mateo ang ina tungkol sa aberya sa pondo na natuklasan sa Imperial, habang iniiwasang banggitin ang nakakasukang text na natanggap niya tungkol sa panloloko ni Sofia. Natigil ang usapan nila nang bumukas ang malaking pintuan. Pumasok si Tala. Ang sapatos niya ay nagiiwan ng bakas ng putik sa makintab na marmol. Anong ginagawa mo rito? Asik ni Doña Consuelo, na patayo habang nandidiri sa hitsura ng manugang. Ang lakas ng loob mong bumalik pagkatapos mong iwan ang asawa mo para asikasuhin ang pulubi mong tatay. Lumabas ka rito. Dinudumihan mo ang sahig. Hinarap ni Tala ang biyenan ng walang kibo. Ibinaling niya ang tingin kay Mateo na ngayon ay nakatitig din sa kanya. Sa kabila ng mga suliraning kinakaharap ni Mateo, nakakita ito ng pagkakataon para maglabas ng galit sa asawa. Sa isip ni Mateo, kahit gaano siya kasawi sa ibang bagay, siya pa rin ang hari sa harapan ng babaeng ito. Akala ko ba naglayas ka na? Malamig at puno ng pag-aalipustang tanong ni Mateo. Nandito ka ba para humingi ng pera? Namatay na ba ang tatay mo at pampakrimate na lang ang hinihingi mo? Isang masakit na sikdo ang naramdaman ni Tala sa pagkabanggit sa kanyang ama, ngunit pinanatili niya ang blangkong ekspresyon. Umiling siya. Nandito ako para sa mga damit ko. Aalis na ako, Mateo. Natawa si Mateo, isang tawang mapakla at puno ng yabang. Kinuha nito mula sa bulsa ang isang nakatiklop na papel at padabog na inilapag sa ibabaw ng glass table. Mabuti. Dahil kahit hindi ka aalis, palalayasin din kita. Nakahanda na ang annulment papers. Nakasaad dyan na wala kang makukuhang ni isang kusing mula sa akin. Ang bahay na ito, ang kumpanya ko, lahat ay mananatiling akin. Tinitigan ni Mateo si Tala ng buong paghamak. Pirmahan mo yan at huwag ka nang babalik. Hindi kita kailangan, Tala. Mas may silbi pa sa akin si Sofia kaysa sa isang basurang katulad mo. Pinigilan ni Tala ang nangiti na nagpupumilit sumilay sa kanyang mga labi. Kung alam lang ng asawa niya na ang babaeng ipinagmamalaki nito ang mismong umuubos sa mga yaman nito. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Tinitigan niya ang dokumento. Ito na ang katapusan ng 5 taong pagkaalipin. Inabot niya ang ballpen na nakapatong sa mesa. Walang pag-aalinlangang isinulat niya ang kanyang pangalan. Bawat guhit ay puno ng mariing pagdiin na nag-iwan ng bakas sa susunod na pahina. Ang pirma niya, hindi ang simpleng pirma ng isang Tala Asunsyon na asawa, kundi ang eksaktong, natatanging pirma na ginagamit niya bilang chairperson ng Imperial Group. Isang pirma na ilang beses nang nakita ni Mateo sa mga opisyal na kontrata nitong mga nakaraang araw. Nang matapos, mabilis niyang binitawan ang ballpen na lumikha ng isang mahinang kalampag sa salamin. Inangat niya ang kanyang paningin kay Mateo. Hindi niya naiwasang ngumiti.
Isang nangiti na hindi malungkot, hindi nang aasar, kundi isang nangiti ng paglaya. Isang ngiti na nagpakilabot sa balahibo ni Mateo. Bakit kang ngumingiti? Nasiraan ka na ba ng ulo? Naiinis na tanong ni Mateo. Tumalikod si Tala at nagsimulang maglakad palabas. Bago tuluyang makalabas sa pintuan, huminto siya at lumingon. Ang ilaw mula sa labas ay bahagyang tumama sa kanyang mukha. Nagbibigay dito ng isang kakaibang awtoridad. Salamat sa 5 taon, Mateo. At salamat sa kalayaan. Ang boses ni Tala ay kalmado, ngunit may nakatagong bigat na parang kulog bago ang bagyo. Bukod sa pirma ko, may sorpresa ako sa iyo bukas sa boardroom. Huwag kang malilate. Hindi na niya hinintay ang reaksyon ng mag-ina at tuluyan na siyang lumabas sa dilim ng gabi. Naiwang nakatayo si Mateo. Nakunot ang kanyang noo sa huling sinabi ng asawa. Boardroom? Anong alam ng basurang ito sa negosyo niya? Naiinis na inabot niya ang pinirmahang papel upang itago ito. Ngunit nang dumapo ang kanyang mga mata sa pirma ni Tala, nanigas ang buo niyang katawan. Pamilyar ang paraan ng pagkakasulat ng T at ang pabilog natapos sa huling letra. Katulad ito ng pirmang gumulantang sa kanya sa kontrata ng Imperial. Imposible, isang nakakabaliw na imposibilidad. Ang sikat ng araw sa labas ng bintana ng Imperial Tower ay tila nanunukso sa naghalong kaba at pag-asa sa dibdib ni Mateo. Suot niya ang kanyang pinakamahal na itim na suit, maingat na inayos ang kurbata at paulit-ulit na tinitignan ang sarili sa salamin ng elevator. Hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. Ang pirma ni Tala sa annulment papers ay patuloy na sumasayaw sa kanyang isipan. Isang nakakapraning na pagkakatulad sa pirma ng chairperson na may hawak ng kanyang leeg, ngunit pilit niyang iwinaksi ang takot. Imposible, bulong niya sa sarili habang humihinga ng malalim. Nagkataon lang ang lahat. Isang hamak na labandera lang si Tala. Paanong siya ang magmamay-ari ng gusaling ito? Pagpasok niya sa boardroom, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa kanya. Naroon na ang mga board of directors, lahat ay seryoso ang mga muka at nakatuon ang pansin sa dulo ng mahabang lamesa kung saan nakatalikod ang isang malaking swivel chair. Wala roon si Sofia. Nalaman ni Mateo na tumakas na ito kagabi matapos maubos ang malaking bahagi ng pondo. Iniwan siyang mag-isang haharap sa panganib. Mr. Asuncion, malamig na bati ni Mr. Villanueva habang nakatayo sa tabi ng upuan ng chairperson. Nandito ka na pala. Eksakto ang dating mo para sa iyong paghuhukom. Nandito ako para magpaliwanag, Mr. Villanueva. Mabilis na wika ni Mateo. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Nagkaroon lang ng kaunting aberya sa pondo dahil sa panloloko ng aking financial director. Pero masosolusyunan ko ito. Kailangan ko lang ng kaunti pang oras mula sa chairperson. Dahan-dahang uminog ang swivel chair. Ang tunog ng pag-ikot ng mekanismo nito ay tila isang hatol na nagpapatigil sa tibok ng puso ni Mateo. Tumambad sa kanyang harapan ang isang babaeng balot ng awtoridad at kagandahan. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting blazer na nagpatingkad sa kanyang kutis. Ang buhok nito ay maayos na nakapusod. Walang kahit isang hibla na nakawala. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot at pagsisisi, ngayon ay malamig at matalas na parang talim ng espada. Nalaglag ang portfolio na hawak ni Mateo. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang hudyat ng pagguho ng kanyang buong mundo. Titala! Nauutal na bigkas ni Mateo. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly sa sobrang panghihina. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakaupo sa upuang yan? Isang tipid at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng dignidad na hindi kailanman nakita ni Mateo sa loob ng 5 taon nilang pagsasama. Sabi ko sa iyo kagabi, Mateo, may sorpresa ako para sa iyo. Ang boses ni Tala ay malumanay,
ngunit umaalingaw sa buong silid ng may bigat. Welcome to the Imperial Group. Ako ang chairperson na hinihintay mo. Hindi! Hindi maaari! Sigaw ni Mateo. Pilit na humahakbang papalapit ngunit agad siyang hinarang ng dalawang malalaking gwardiya. Isa kang impostor. Pinalayas kita kagabi. Wala kang pera. Paanong ikaw ang may-ari ng lahat ng ito? Kinuha ni Tala ang isang makapal na folder mula sa mesa at dahan-dahang inihagis ito sa tapat ni Mateo. Ang perang minamaliit mo, Mateo, ay ang perang bumuhay sa kumpanya mo sa loob ng 5 taon. Ang tatay ko, ang pulubi na itinulak mo sa hagdanan, ay ang nag-iisang founder ng imperyong ito. Hinayaan ka naming maniwala na kami ay mahirap para makita ang tunay mong kulay. At hindi mo kami binigo, Mateo. Ipinakita mo kung gaano ka kasama. Nanginig ang buong katawan ni Mateo. Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na lumunod sa kanya. Lahat ng paghihirap ni Tala, lahat ng panunupil nila, ni Doña Consuelo, lahat ng panlalait, lahat pala yon ay isang pagsubok na hindi niya naipasa. Dahil sa paglabag mo sa kontrata at sa paglustay ng pondo, epektibo sa oras na ito, ang Imperial Group ay kukunin na ang lahat ng assets ng kumpanya mo. Patuloy ni Tala, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Isinangla mo ang lahat, Mateo. Ang kumpanya mo, ang iyong mga lisensya bilang arkitekto, at maging ang mansyon na tinitirhan ninyo ng iyong ina. Lahat ay pagmamay-ari ko na ngayon. Napaluhod si Mateo sa makintab na sahig. Tala, please. Patawarin mo ako. Mahal kita. Nagkamali lang ako. Si Sofia ang may gawa ng lahat ng ito. Maawa ka sa akin. Huwag mong kunin ang lahat. Lumapit si Tala sa kanya. Yumuko ng bahagya upang magpantay ang kanilang mga mata. Ang pamilyar na amoy ng sampagwita ay humaplos sa ilong ni Mateo. Ngunit ngayon, ang amoy na yon ay hindi na nagpaparamdam ng ginhawa kundi ng matinding pagsisisi. Mahal mo ako? Mahinang tanong ni Tala bago siya tumayo ng tuwid muli. Ang pag-ibig ay hindi nanunulak ng matanda sa hagdanan. Ang pag-ibig ay hindi nambubulyaw sa asawang nagluluto para sa iyo. Ang pag-ibig ay paggalang, Mateo. Isang bagay na kailanman ay hindi mo naramdaman para sa akin. Tumalikod si Tala at tumingin kay Mr. Villanueva. Paalisin na ang taong ito at tawagan ang mga awtoridad. Gusto kong masiguro na bawat sentimong ninakaw ni Sofia at bawat pinsalang ginawa ni Mateo ay babayaran nila sa harap ng batas. Habang kinalakaladkad si Mateo palabas ng mga gwardya, ang kanyang mga pagsusumamo at iyak ay unti-unting humina sa dulo ng pasilyo. Naiwang mag-isa si Tala sa boardroom. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang kanyang nagngingit-ngit na damdamin. Tapos na ang unang bahagi ng laban. Ngunit alam niyang ang tunay na kalaban, ang pamilya ni Sofia na matagal nang nag-aabang sa dilim, ay hindi papayag na matalo ng ganoon na lamang. Inday, ilabas mo ang lahat ng mga luma at mabahong damit na iniwan ng babaeng yon sa bodega. Sunugin mo lahat. Ayokong may natitirang amoy mahirap sa mansyong ito bago dumating ang mga bagong kagamitan na bibilhin ko. Ang boses ni Doña Consuelo ay umaalingaw-ngaw sa malawak na sala ng mansyon, puno ng pamilyar na bagsik at kapalaluan. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silya na gawa sa inukit na kahoy habang humihigop ng tsaa at nagpapaypay ng mabilis. Sa kanyang isip, ang araw na ito ang simula ng kanyang walang hanggang karangyaan, malayo sa sumpa ng pagiging mahirap na dinala raw ni Tala sa kanilang tahanan. Hindi nagtagal, isang serye ng malalakas na katok sa pintuan ang bumasag sa katahimikan. Ngumiti ang matanda. Iniisip na marahil ay ang mga delivery ng kanyang mga in-order na mamahaling kurtina. Ngunit nang bumukas ang pinto, hindi mga kahon ng kagamitan ang bumungad. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng formal na uniforme, bit-bit ang mga legal na dokumento, ang pumasok ng walang pasintabi.
At sa gitna nila, naglalakad ng may dahan-dahan, ngunit may bigat ng awtoridad, ay si Tala. Napatayo si Doña Consuelo, muntik nang mabitawan ang kanyang tasa. Tala? Anong kapangahasan ito? Paano ka nakapasok dito kasama ang mga taong iyan? At bakit ganyan ang suot mo? Magnanakaw ka ba? Tinitigan ni Tala ang paligid ng mansyong naging kulungan niya sa loob ng 5 taon. Ang bawat sulok ay may alaala ng sakit. Ang sahig na kailangan niyang pakintabin hanggang sa mamaltos ang kanyang mga kamay. Ang mga dingding na nakarinig sa bawat hikbi niya sa gabi. Dahan-dahan niyang inangat ang isang folder at inilapag ito sa mesa, eksakto sa tapat ng kanyang biyenan. Hindi na kailangan ng apoy para sunugin ang mga damit ko, Ma. Ang boses ni Tala ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa labas. Dahil sa oras na ito, ang mansyong ito, ang lupang kinatatayuan mo at maging ang silyang inuupuan mo ay hindi na sa inyo. Ako na ang may-ari ng lahat ng ito. Baliw! Nabaliw ka na dahil sa hirap! Sigaw ni Doña Consuelo. Ang mukha ay namumula sa galit habang dinuduro si Tala. Mateo, Mateo, nasaan ka? Tawagan mo ang mga pulis. Palayasin mo ang babaeng ito. Eksakto sa pagtawag ng matanda, pumasok si Mateo mula sa pintuan. Ngunit hindi ang matikas na Mateo ang nakita niya. Ang kanyang anak ay gusot ang suit, magulo ang buhok, at ang mga mata ay puno ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Bagsak ang mga balikat nito habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang ina. Ma, tama na. Bulong ni Mateo. Ang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Wala na. Wala na tayong kumpanya. Wala na tayong bahay. Lahat ng ito, kay Tala na. Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging nakakabingi. Ang pamaypay sa kamay ni Doña Consuelo ay dahan-dahang bumagsak sa sahig, lumikha ng isang mahinang tunog na tila hudyat ng pagtatapos ng kanilang marangyang buhay. Tiningnan niya si Mateo, pagkatapos ay muling binalingan si Tala, na tila ngayon lang niya nakita ang tunay na anyo ng babaeng minaltrato niya. Naramdaman ni Tala ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagkilala sa bigat ng karma. Lumakad siya patungo sa isang maliit na kabinet sa sulok at binuksan ito. Doon, nakita niya ang isang maliit at lumang frame ng larawan na itinago niya sa likod ng mga mamahaling paso. Larawan yon ng kanyang ina. Kinuha niya ito at maingat na pinunasan ng alikabok sa salamin. Ito lang ang tanging bagay na nais niyang dalhin mula sa bahay na ito. Maaari na kayong mag-impake, utos ni Tala sa mga tauhan habang nanatiling nakatalikod sa mag-ina. Bigyan niyo sila ng isang oras para kunin ang kanilang mga personal na gamit. Ang lahat ng kagamitang binili, gamit ang pondo ng kumpanya ay maiiwan dito. Tala, anak, hindi mo ito magagawa sa amin. Pagmamakaawa ni Doña Consuelo, ang kanyang tinig ay biglang nagbago, naging malambing na may halong takot. Pamilya tayo. Nagkamali lang kami. Pero pamilya pa rin tayo di ba? Saan kami pupunta? Hinarap sila ni Tala. Walang puot sa kanyang muka. Tanging ang malalim na pagod ng isang kaluluwang nagnanais ng humiliyom. Pamilya. Mahinang ulit ni Tala. Ang pamilya ay hindi nagtataboy ng matandang humihingi ng tulong. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng dangal ng isa't isa. Binibigyan ko kayo ng pagkakataong umalis nang may natitira pang kaunting respeto sa sarili nyo. Huwag nyo nang hintayin na kaladkarin kayo ng mga gwardiya palabas sa kalsada. Habang nagsisimulang kumilos ang mga tauhan upang ilabas ang mga gamit, lumabas si Tala sa portiko ng mansyon. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang sariwang hangin na tila mas masarap ngayong wala na ang bigat ng pagsisilbi sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Ngunit habang nakatayo siya doon, napansin niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan ng kanilang gate. Hindi ito pamilyar.
Ang mga salamin nito ay sobrang itim kaya hindi makita ang nasa loob. Sa loob ng ilang sandali, tila nakikipagtitigan ang sasakyan sa kanya bago ito mabilis na humarurot palayo. Kumunot ang noo ni Tala. Isang kakaibang kaba ang muling gumapang sa kanyang puso. Sino ang nagmamasid? At bakit tila hindi pa natatapos ang pakiramdam na may nag-aabang sa kanya sa bawat kanto ng kanyang bagong buhay? Ang malakas na tunog ng pagsasara ng gate ng mansyon ay tila isang hatol na hinding-hindi na mababawi. Nakatayo si Mateo at si Doña Consuelo sa labas ng kalsada, bitbit ang iilang maleta na naglalaman ng kanilang mga natitirang damit. Ang ambon ay dahan-dahang nagiging malakas na ulan na tila nakikiramay sa lamig na nararamdaman ng kanilang mga puso. Ang marangyang buhay na akala nila ay walang katapusan ay naglaho na parang bula sa loob lamang ng isang iglap. Mateo, anak, ano nang gagawin natin? Umiiyak na tanong ni Doña Consuelo. Ang kanyang mamahaling bestida ay basang-basa na at dumidikit sa kanyang katawan. Hindi tayo pwedeng manatili dito sa kalsada. Tawagan mo si Sofia. Siguradong tutulungan tayo ng babaeng iyon. Marami siyang pera, di ba? Nanginginig ang mga daliri ni Mateo habang kinukuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Paulit-ulit niyang idiniin ang numero ni Sofia. Ngunit sa bawat pagsubok, tanging ang malamig na boses ng operator ang sumasagot sa kanya. Ang numero ay hindi na aktibo. Sinubukan niyang buksan ang kanyang banking app, umaasang may naiwan pang kahit kaunting barya para sa isang gabi sa hotel. Ngunit tumambad sa kanya ang mapait na katotohanan. Zero. Simot na simot ang lahat. Ang bawat sentimong inutang niya para sa proyekto ay tuluyan ng tinangay ni Sofia patungo sa kung saang panig ng mundo. Wala na, ma! Bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Iniwan na tayo ni Sofia. Ninakawan niya tayo. Wala na tayong kahit ano. Napasigaw sa desperasyon si Doña Consuelo, isang tawang may halong iyak na tila nawawala na sa katinuan. Sa gitna ng kanilang kaguluhan, isang lumang pampasaherong jeep ang dumaan at nagwisik ng maruming tubig sa kanilang mga kagamitan. Ang imahe ng dating makapangyarihang mag-ina na ngayon ay mukhang mga basang sisiw sa gilid ng kalsada ay isang malupit na paalala ng karma. Sa gitna ng desperasyon, may isang huling baraha ang pumasok sa isip ni Mateo. Ang kanyang lolo Armando. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya, alam ni Mateo na mabuting tao ang matanda. Kung magmamakaawa siya, kung luluhod siya sa harap nito, baka sakaling lumambot ang puso ni Tala. Dali-dali silang sumakay sa isang tricycle patungo sa St. Jude Medical Center, ang ospital, kung saan nalaman niyang inilipat ang matanda. Pagdating nila doon, ang karangyaan ng lobby ay lalong nagpadama sa kanila ng kanilang pagiging dukha. Ngunit bago pa man sila makalapit sa information desk, hinarang na sila ng 4 na malalaking lalaki na nakasuot ng formal na uniforme ng security agency ng Imperial Group. Sir, hindi po kayo pwedeng pumasok. Matigas na wika ng pinuno ng mga gwardiya. Alam niyo ba kung sino ako? Ako ang asawa ni Tala, ang manugang ni Don Armando. Sigaw ni Mateo, pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga ito. Hayaan niyo akong makita ang biyenan ko. Kailangan ko siyang makausap. Isang pamilyar na boses ang sumagot mula sa kanilang likuran. Wala ka ng biyenan dito, Mateo. Nilingon nila si Mr. Villanueva. Nakatayo ito ng matuwid. Ang kanyang mga mata ay puno ng katarungan. Ang pasyente ay nasa ilalim ng mahigpit na proteksyon. Ang tanging utos ni Madam Tala ay ito. Huwag hayaang makalapit ang anumang lason sa kanyang ama habang ito ay nagpapagaling. At sa tingin ko, alam mo kung sino ang lason na tinutukoy niya. Maawa kayo. Ang nanay ko, matanda na siya. Kailangan namin ng matitirhan. Pagmamakaawa ni Mateo, ang kanyang pagyayabang ay napalitan ng ganap na pagpapakumbaba. Hindi natinag si Mr. Villanueva. May iniabot siyang isang maliit na sobre sa kanila. Ito ang huling tulong na ibibigay ni Madam.
Pamasahe pa uwi sa inyong probinsya at sapat na halaga para sa isang buwang pagkain. Pagkatapos nito, huwag na kayong magpapakita sa kanya. Ang bawat hakbang niyo ay babantayan namin. Isang maling galaw at ang mga ebidensya ng panloloko niyo sa buwis ay makakarating sa awtoridad. Naiwang nakatayo ang mag-ina sa labas ng ospital habang pinapanood ang pag-alis ni Mr. Villanueva. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang dilim ng kanilang kinabukasan ay tila nagsisimula pa lamang. Samantala, sa loob ng executive suite, dahan-dahang idinilat ni Lolo Armando ang kanyang mga mata. Ang puting kisame at ang banayad na tunog ng monitor ng kanyang puso ang unang bumungad sa kanya. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na nakahawak sa kanya. Tay? Ang mahinang boses ni Tala ay puno ng kaba at pag-asa. Lumingon ang matanda. Ang kanyang labi ay bahagyang gumalaw, pilit na bumubuo ng isang salita. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang kanyang mga mata ay napadako sa likuran ni Tala. Sa bintana, kung saan aninag ang isang figura ng lalaki na nakatayo sa kadiliman ng hardin, sa ibaba, nakatingin, nang diretso sa kanilang silid. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Armando at ang monitor ng kanyang puso ay nagsimulang tumunog ng mabilis. Isang senyales ng matinding takot o pagkabigla. Sino ang lalaking yon na kinatatakutan ng isang bilyonaryong tulad ni Don Armando? Tay, kumalma ka. Nandito ako. Walang sasaktan sa'yo, Tay. Pangako, ligtas na tayo. Ang boses ni Tala ay nanginginig sa pag-aalala habang mahigpit niyang hinahawakan ang mga kamay ng kanyang ama. Ang mabilis at sunod-sunod na tunog ng makina na sumusubaybay sa tibok ng puso ni Lolo Armando ay tila isang babala sa loob ng tahimik na silid. Ang matanda ay tila nakakita ng isang multo mula sa kailaliman ng kanyang nakaraan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa madilim na bintana. Kahit na wala na roon ang anino ng lalaking tumititig sa kanila kanina. Pumasok ang mga doktor at nurse. Mabilis na sinuri ang kalagayan ng matanda. Matapos ang ilang minuto ng tensyon, unti-unting kumalma ang paghinga ni Don Armando. Ang mga gamot na itinurok sa kanya ay dahan-dahang nagpabigat sa kanyang mga talukap, ngunit bago siya tuluyang lamunin ng antok, hinawakan niya ang kamay ni Tala ng may pambihirang lakas. Andres, ang garalgal na bulong ng matanda, halos hindi marinig. Bumalik na siya, Tala. Mag-iingat ka. Naiwang nag-iisa si Tala sa tabi ng kama habang muling nakatulog ang kanyang ama. Ang pangalang Andres ay tila isang malupit na sumpa na nagpabigat sa hangin. Alam ni Tala ang pangalang yon. Si Andres ang ama ni Sofia, ang lalaking dating matalik na kaibigan at kasosyo ng kanyang ama na nagtangkang agawin ng Imperial Group 20 taon na ang nakalilipas. Ito ang dahilan kung bakit pinili ni Don Armando na itago ang kanyang kayamanan at mamuhay ng payak. Hindi lamang ito pagsubok kay Mateo, kundi isang paraan upang protektahan ang kanyang kaisa-isang anak mula sa puot ng mga taong nais silang pabagsakin. Lumipas ang ilang oras at nang tuluyang magliwanag ang umaga, muling nagising si Don Armando. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay malinaw na at wala na ang takot. Tiningnan niya ang kanyang anak na nakatulog sa tabi ng kanyang kama. Ang ulo ay nakasandal sa gilid ng kutsyon. Hinaplos niya ang buhok ni Tala, isang banayad na galaw na puno ng pagsisisi at pagmamahal. Naramdaman ni Tala ang haplos at agad siyang nagising. Tay, gutom ka na ba? Ipinagluto kita ng lugaw. Simple lang ito, katulad ng mga niluluto ko sa atin sa probinsya. Kinuha ni Tala ang isang mangkok ng mainit na lugaw na may kaunting luya at malunggay. Dahan-dahan niyang hinipan ang bawat subo bago ibigay sa kanyang ama. Sa gitna ng luksuryosong kwarto ng ospital na napapalibutan ng mga makabagong kagamitan at mamahaling gamit, ang simpleng pagkilos na ito ang pinakamahalaga
sa kanilang dalawa. Ang bawat subo ay tila gamot sa kanilang mga sugat. Naalala ni Tala noong bata pa siya, tuwing siya ay may sakit, ang kanyang ama ang nagluluto para sa kanya kahit pagod ito mula sa pagtatrabaho sa bukid. Walang bilyonaryo, walang chairperson. Sa mga sandaling iyon, sila ay muling naging mag-ama lamang na nagmamahalan sa gitna ng unos. "Patawad, anak," mahinang wika ni Don Armando matapos ubusin ang lugaw. "Pinilit kitang maging mahirap. Pinanood kitang mahirapan sa kamay ng mga Asunsyon dahil natakot akong mahanap tayo ni Andres kung lalabas ang ating yaman. Akala ko ay mapoprotektahan kita sa katahimikan." Umiling si Tala. May luhang nagniningning sa kanyang mga mata. "Huwag niyo nang isipin yon, Tay. Ang mahalaga ay gising na kayo. At ang lupang ibinigay niyo kay Mateo, nakuha ko na po ulit. Pero may nalaman ako, Tay. May itinatago ba ang lupang iyon?" Tumingin si Don Armando sa malayo. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. "Ang lupang yon ay hindi lamang lupa, Tala. Doon nakakabaon ang huling ebidensya ng pandaraya ni Andres sa ating pamilya noon. Iyon ang dahilan kung bakit pilit itong kinukuha ni Sofia sa pamamagitan ni Mateo. At ngayong nasa iyo na ang titulo, gagawin nila ang lahat para makuha ito muli. Samantala, sa isang madilim at masukal na bahagi ng lungsod, nakaupo si Mateo sa loob ng isang abandonadong bodega. Ang kanyang mga huling sentimo ay naubos na sa tricycle at pagkain para sa kanyang ina na ngayon ay natutulog sa ibabaw ng mga karton. Ang kanyang pride ay tuluyan ng nadurog. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng bodega. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may edad na, nakasuot ng napakamahal na Amerikana, ngunit may mga matang tila sa demonyo. Lumapit ang lalaki kay Mateo. Inabutan niya ito ng isang makapal na sobre ng pera at isang baril na nakabalot sa tela. "Gusto mo bang bawiin ang lahat, Mateo?" Ang tinig ng lalaki ay malalim at nakakaakit. Tila isang ahas na nambubulong sa paraiso. "Gusto mo bang makitang lumuluhan ng dugo si Tala sa paanan mo? Tutulungan kita. Pero kailangan mong gawin ang isang bagay na hindi mo nagawa noon." Nanginginig na inabot ni Mateo ang pera. Ang kanyang puot kay Tala ay tila naging laso na tuluyan ng sumakop sa kanyang katinuan. "Anong kailangan kong gawin?" Tumingin ang lalaki sa malayo. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng anino. "Patayin mo ang liwanag ng Imperial Group. Simulan natin sa matandang nagtatago sa ospital." Ang katahimikan sa liblib na bahagi ng parke na malapit sa ospital ay tila isang mabigat na presensya na bumabalot sa buong paligid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang kaluskos ng mga dahon sa ilalim ng bota ni Tala at ang malayo at paos na huninin ng mga kuliglig. Pinili ni Tala na makipagkita rito matapos makatanggap ng isang lihim na sulat na nagsasabing hawak nila ang impormasyon tungkol sa kinalalagyan ni Sofia at ang mga ninakaw na pondo. Ngunit sa bawat hakbang niya sa dilim, ramdam niya ang isang matinding kaba na tila nagbababala sa kanyang katuwiran. Mula sa likod ng isang malaking puno ng nara, lumitaw ang isang anino. Dahan-dahang lumabas si Mateo, ngunit hindi na ito ang lalaking kinilala ni Tala. Ang kanyang suit ay punit-punit, ang mukha ay balot ng dumi at balbas, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang kakaibang halo ng takot at pagkamuhi. Ang nanginginig niyang kamay ay nakatago sa loob ng bulsa ng kanyang lumang diyaket. "Nandito ka rin sa wakas, Tala." Ang boses ni Mateo ay paos, tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na balon. "Tignan mo ako. Tignan mo kung anong ginawa mo sa akin. Inagaw mo ang lahat. Ang dangal ko, ang yaman ko, ang buhay ko." Huminto si Tala sa distansyang ligtas. Tiningnan niya ang kanyang dating asawa nang may malalim na pait at awa. "Hindi ko inagaw ang buhay mo, Mateo. Ikaw ang nagtapon nito nang piliin mong maging ganid at malupit. Nandito ako dahil akala ko
ay may kinalaman ito sa hustisya para sa kumpanya. Pero ikaw lang pala ang nagtatago sa likod ng sulat na yon. Hustisya? Isang mapait na halakhak ang kumawala sa bibig ni Mateo. Wala nang hustisya sa mundong ito, Tala. Ang tanging meron ay ang mga taong nasa itaas at ang mga taong tinatapakan nila. Ngayon naman ang pagkakataon kong tumapak. Dahan-dahang inilabas ni Mateo ang kanyang kamay mula sa bulsa. Kumititap ang malamig na bakal ng isang baril sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang paghinga ni Tala ay tila tumigil. Hindi niya inaasahan na aabot sa ganito ang desperasyon ng lalaking minsan niyang minahal. Ibigay mo sa akin ang titulo ng lupa sa probinsya. Utos ni Mateo. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa kaba. Ibigay mo sa akin ang lahat ng kailangan ni Andres at baka hayaan kitang mabuhay. Sa gitna ng tensyon, isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang gumapang sa kalsada malapit sa kanila. Ang mga bintana nito ay nananatiling nakasara, ngunit ramdam ni Tala ang isang matalas na tingin mula sa loob. Alam niyang naroon si Andres, ang tunay na arkitekto ng lahat ng ito, ang taong gumagamit kay Mateo bilang isang kasangkapan upang makuha ang huling piraso ng ebidensya laban sa kanyang pamilya. Hindi ko ibibigay ang lupang yun, Mateo. Kalmadong ngunit matatag na wika ni Tala. Dahil ang lupang yun ang magpapatunay kung gaano kadumi ang mga taong sinusunod mo ngayon. Mateo, makinig ka. Bago pa mahuli ang lahat, isuko mo na yan. Huwag mong hayaang maging mamamatay tao ka dahil sa utos ng isang taong itatapon ka rin kapag tapos na siya sa'yo. Napaluha si Mateo. Ang kanyang katinuan ay tila nakikipaglaban sa puot na itinanim sa kanyang puso. Wala na akong babalikan, Tala. Wala na. Kasabay ng kanyang sigaw ay ang biglang pagbukas ng pinto ng itim na sasakyan. Isang lalaking nakasuot ng formal na uniforme ang lumabas, ngunit hindi ito si Andres. Ito ay isa sa mga tauhan ni Andres na may bitbit ding armas. Tapusin mo na yan, Mateo. Huwag kang mahina. Ang sigaw ng lalaki mula sa malayo ay tila isang utos na hindi pwedeng baliin. Itinutok ni Mateo ang baril ng diretso sa dibdib ni Tala. Ang kanyang daliri ay nagsimulang humigpit sa gatilyo. Nakapikit si Tala. Inaalala ang mukha ng kanyang ama at ang 5 taong pagtitiis na nagdala sa kanya sa sandaling ito. Handa na siyang tanggapin ang anumang kapalaran basta't alam niyang ligtas ang kanyang ama at ang dangal ng kanilang pamilya. Ngunit bago pa man pumutok ang baril ni Mateo, isang matalim na liwanag mula sa mga headlight ng isa pang sasakyan ang bumulaga sa kanila. Kasabay ng mabilis na pagharurot nito patungo sa gitna ng kanilang kinalalagyan. Isang sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi at isang putok ang umalingaw-ngaw na tila nagpunit sa mismong kaluluwa ng kadiliman. Ang matalim na alingaw-ngaw ng putok ng baril ay tila isang kidlat na nagpunit sa katahimikan ng gabi. Ngunit hindi ang baril ni Mateo ang naglabas ng apoy. Ang tauhan ni Andres na nainip sa pag-aalinlangan ni Mateo ang siyang nagpasabog ng bala patungo sa direksyon ni Tala. Lahat ay tila tumigil. Ang oras ay bumagal habang pinapanood ni Tala ang liwanag na nagmumula sa dulo ng baril. Ngunit bago pa man dumapo ang kamatayan sa kanyang dibdib, isang mabigat na bulto ang humarang sa kanyang harapan. Isang pamilyar na amoy ng pabango at pawis ang dumaan sa kanyang pandama bago ang isang malakas na tunog ng pagtama ng bala sa laman ang narinig sa buong paligid. Bumagsak si Mateo sa damuhan, ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Ang bala na para sana kay Tala ay bumaon sa kanyang likuran. Mateo, ang sigaw ni Tala ay puno ng hilahil habang mabilis siyang lumuhod sa tabi ng duguang asawa. Kasabay nito, ang pangalawang sasakyan na dumating ay tuluyan ng huminto. Bumukas ang mga pintuan at lumabas ang isang grupo ng mga armadong tauhan ng Imperial Security.
kasama ang mga pulis na kanina pa pala nakabuntot sa kanila sa utos ni Mr. Villanueva. Ang paligid ay nabalot ng asul at pulang ilaw ng mga sirena na tila mga sumasayaw na anino sa ilalim ng ulan. Ibagsak ang mga sandata. Huwag kayong gagalaw. Ang matigas na utos ng mga awtoridad. Sinubukang humarurot palayo ng itim na sasakyan ni Andres, ngunit mabilis itong hinarangan ng dalawang mobile ng pulisya. Wala nang takas ang lalaking matagal nang nagkukubli sa dilim. Sa pilitang pinalabas si Andres mula sa sasakyan, ang kanyang mamahaling suit ay nagusot habang pinipusasan siya sa harap ng lahat. Ang puot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng takot nang makita niya si Mr. Villanueva na may hawak na isang lumang dokumento, ang huling ebidensya ng kanyang mga krimen na matagal nang itinago ni Don Armando sa ilalim ng lupang kinatitirikan ng kanilang bahay sa probinsya. Ngunit hindi na yon ang pinagtutuunan ng pansin ni Tala. Ang kanyang mga kamay ay basang-basa na ng dugo. Dugo ni Mateo. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo ng lalaki at ipinatong sa kanyang kandungan. Bakit mo ginawa yon, Mateo? Ang boses ni Tala ay nanginginig. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi at pumapatak sa mukha ng lalaki. Hirap sa paghinga. Pilit nang ngumiti si Mateo. Ang kanyang pagyayabang at puot ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ng isang matinding pagsisisi na tila ngayon lang nagkaroon ng puwang sa kanyang puso. Sa wakas, may nagawa rin akong tama para sa'yo, Tala. Huwag kang magsalita. Darating na ang ambulansya. Bulong ni Tala habang pilit na pinipigilan ang pag-agos ng dugo gamit ang kanyang mga palad. Patawarin mo ako sa lahat ng 5 taon. Ang boses ni Mateo ay papahina ng papahina. Ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo. Hindi ko nakita ang tunay na yaman hanggang sa nawala ka na. Naramdaman ni Tala ang paglamig ng mga kamay ni Mateo. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng lahat ng pang-aapi, ang nakikita niya ngayon ay hindi ang halimaw na nanakit sa kanya, kundi ang lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Ang sakripisyong ito ni Mateo, ang huling pako sa krus ng kanilang mapait na nakaraan. Ito ang kanyang paraan ng paghingi ng tawad sa paraang hindi kayang tumbasan ng anumang salita. Dumating ang mga paramedics at mabilis na inilipat si Mateo sa stretcher. Habang pinapanood ni Tala ang pag-alis ng ambulansya, naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Don Armando, na kanina pa pala naroon sa loob ng sasakyan ng security, ay dahan-dahang lumapit sa kanyang anak. Yumakap si Tala sa kanyang ama at humagulhol ng walang humpay. Doon, sa ilalim ng madilim na langit at sa harap ng katarungang matagal nang ipinagkait, natapos ang mahabang gabi ng kanilang paghihirap. Ang dugo ni Mateo sa kanyang mga kamay ay nagsilbing huling handog para sa kalayaan ng kanyang kaluluwa. Nabuhay si Mateo, ngunit ang kanyang mga binti ay tuluyan ng naparalisa dahil sa pinsala sa kanyang spinal cord, isang permanenteng paalala ng kanyang mga maling hakbang at ang huling desisyon niyang magsakripisyo. Samantala, si Andres at Sofia ay naharap sa sandamakmak na kaso ng pandaraya at frustrated homicide. Tinitiyak na mabulok sila sa loob ng rehas. Lumapit si Don Armando kay Tala habang nakatingin sila sa mapayapang tanawin ng kanilang lupain sa probinsya na kanila nang nabawi. Tapos na ang laro, anak. Maaari na tayong magpahinga. Tiningnan ni Tala ang kanyang mga palad. Malinis na ang mga ito. Wala na ang mantsa ng dugo at dumi ng nakaraan. Ngunit ang mga peklat sa kanyang puso ay mananatili, hindi bilang tanda ng sakit, kundi bilang patunay ng kanyang katatagan. Ang sariwang simoy ng hangin sa kanilang probinsya ay tila isang banayad na haplos na nagpapahilom sa mga sugat na iniwan ng 5 taong unos sa Maynila.
Nakatayo si Tala sa malawak na beranda ng kanilang muling ipinagawang lumang bahay. Hindi ito kasing garbo ng mansyon ng mga Asunsyon, ngunit ang bawat haligi at bintana nito ay humihinga ng pagmamahal at katapatan. Dito, ang tanging naririnig ay ang sayaw ng mga dahon ng niyog at ang malayo ngunit masayang tawanan ng mga magsasaka sa bukid na ngayon ay nabigyan na ng sapat na kagamitan at katarungan. Wala na ang itim na bestida at ang mabigat na aura ng isang chairperson na kailangang laging handa sa pakikipaglaban. Suot ni Tala ang isang payak na puting damit. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng pampaganda. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang uri ng kapayapaan. Sa loob ng ilang buwan matapos ang madugong gabi sa parke, pinili niyang ilipat ang sentro ng operasyon ng Imperial Group sa kanilang lalawigan, habang itinatayo ang isang pundasyon na nakatuon sa pagtulong sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at kawalang katarungan. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng bahay at tinungo ang silid ng kanyang ama. Nakita niya si Don Armando na nakaupo sa kanyang silya sa tabi ng bintana, nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng mainit na tsokolate. Ang sigla sa mukha ng matanda ay tuluyan ng nagbalik, at ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay wala na ang pait ng lihim na nakaraan. "Tay, oras na para sa iyong check-up sa lungsod," malamig na paalala ni Tala habang iniayos ang kumot sa binti ng ama. Tumingin si Don Armando sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. "Salamat anak, pero bago tayo umalis, may dumating na sulat para sa'yo. Iniwan ito sa gate kaninang madaling araw." Inabot ni Tala ang puting sobre. Walang pangalan ang nagpadala. Tanging ang kanyang pangalan lamang ang nakasulat sa labas. Sa pagbukas niya ng sobre, tumambad ang isang maikling liham na isinulat sa isang medyo nanginginig na paraan. Mula ito kay Mateo. Hindi ito sulat ng pagmamakaawa na balikan siya o sulat na humihingi ng pera. Sa loob ng rehabilitation center kung saan siya nananatili ngayon, natutunan ni Mateo na harapin ang katotohanan ng kanyang kalagayan. Ang kanyang mga binti ay maaaring hindi na muling makalakad, ngunit ayon sa liham, ang kanyang kaluluwa ay nagsisimula na ring gumapang patungo sa liwanag. Sinabi niya rito na tinatanggap niya ang kanyang karma ng buong puso at ang tanging hiling niya ay ang malamang nahanap na ni Tala ang kaligayahang ipinagkait niya rito sa loob ng 5 taon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Tala. Walang puot na sumiklab sa kanyang dibdib, tanging ang isang marahang pagtanggap. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagbitaw sa bigat upang makalakad ng mabilis patungo sa hinaharap. "Ano ang gagawin mo sa sulat na yan, anak?" tanong ni Don Armando. Tinitigan ni Tala ang papel sa loob ng ilang sandali bago ito maingat na itinago sa loob ng kanyang lumang notebook. "Iingatan ko ito, Tay, bilang paalala na ang bawat tao ay may pagkakataong magbago kahit gaano pa kadilim ang kanilang pinanggalingan. Ngunit ang buhay ko ngayon ay para na sa atin at sa mga taong nangangailangan ng boses." Habang naghahanda silang umalis patungo sa lungsod, tumunog ang telepono ni Tala. Ito ay mula sa kanyang sekretarya sa pundasyon. Ibinabalita ang pagdating ng isang bagong grupo ng mga kababaihan na handang magsimula ng bagong buhay sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ang bawat tagumpay ng kanyang pundasyon ay tila isang matamis na himig na pumapalit sa mga sigaw at iyak ng kanyang nakaraan. Sumakay sila sa sasakyan at habang dahan-dahang lumalayo sa kanilang tahanan, napansin ni Tala ang isang lalaking nakatayo sa tabi ng kalsada. Hindi ito si Mateo at lalong hindi si Andres. Ito ay isang pamilyar na mukha. Ang abogado na palaging nasa tabi niya sa gitna ng laban, si Attorney David, na palihim na nag-aalaga ng isang lihim na paghanga para sa katatagan ni Tala. Itinigil ni David ang kanyang sasakyan
at bumaba upang batiin ang mag-ama. Ang kanyang nangiti ay tapat at ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng isang pangakong hindi kailangan ng madali ang kasagutan. Handa ka na ba para sa susunod na kabanata, Tala? Tanong ni David habang iniaabot ang isang bungkos ng sariwang mga bulaklak ng sampagita. Kinuha ni Tala ang mga bulaklak. Ang bango nito ay hindi na nagpapaalala ng sakit o kamatayan. Sa halip, ito ay amoy ng isang bagong umaga, isang bagong simula na puno ng pag-asa. Lumingon siya sa kanyang ama na nakangiti sa loob ng sasakyan at pagkatapos ay muling tumingin kay David. Higit pa sa handa, sagot ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng kasiguruhan. Dahil sa wakas, ang kwento ko ay hindi na tungkol sa kung paano ako nasaktan, kundi tungkol sa kung paano ako muling nabuo. Ngunit habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay, isang huling anino ang gumalaw sa malayo. Isang taong hindi nila inaasahan na may bitbit na balitang maaaring muling yumanig sa payapang buhay ni Tala. Ang bulwagan ng bagong tayong liwanag ni Tala Foundation ay punong-puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang banayad na tugtugin ng mga biolin na tila humahaplos sa kaluluwa ng bawat panauhin. Isang taon na ang nakalipas mula noong gabi ng paghuhukom at ang gusaling ito na dati ay isang abandonadong bodega ng mga Asunsyon ay nagsisilbi na ngayong kanlungan para sa mga kababaihang nagnanais bumangon mula sa dilim. Nakatayo si Tala sa gitna ng entablado, suot ang isang marangyang Filipiniana na gawa sa pinong pinya. Ang kulay nito ay kasing puti ng perlas, sumisimbolo sa kanyang malinis na hangarin. Pinagmamasdan niya ang mga mukha ng mga babaeng tinulungan niya, mga inang muling nakangiti, mga anak na muling nakakapag-aral. Ang bawat tagumpay nila ay tila isang tahi na bumubuo sa punit-punit niyang puso noon. Ang bawat isa sa atin ay may dalang sugat. Panimula ni Tala sa kanyang talumpati. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit may dalang pamilyar na lambing. Ngunit ang sugat na yon ang nagpapatunay na tayo ay lumaban. 5 taon akong naging anino, ngunit natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa gintong suot natin, kundi sa dangal na itinatayo natin para sa ating sarili at para sa ating pamilya. Sa gilid ng entablado, nakaupo si Don Armando sa kanyang wheelchair, suot ang isang eleganteng barong Tagalog. Bagaman may katandaan na, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na katuwaan habang pinapanood ang kanyang kaisa-isang anak na naghahari sa sarili nitong paraan. Sa tabi niya ay si Attorney David, na palihim na humahaplos sa kamay ng matanda bilang tanda ng paggalang at paninigurado na mananatili siya sa tabi ni Tala. Matapos ang seremonya, lumapit si Mr. Villanueva kay Tala. Madam Chairperson, may isang panauhin sa labas na nagnanais mag-abot ng pasasalamat. Hindi siya pumasok dahil sa hiya, ngunit nag-iwan siya nito. Inabot ni Tala ang isang maliit na basket ng mga hinog na mangga. Kasama nito ang isang piraso ng papel na may maikling sulat. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong mabuhay muli. Kahit sa likod ng rehas, ipinagdarasal ko ang inyong kaligayahan. Mula iyon kay Doña Consuelo. Nalaman ni Tala na ang kanyang dating biyenan ay nagsisilbi na ngayon sa loob ng correctional facility bilang isang cook para sa mga kapwa bilanggo, malayo sa karangyaan ngunit malapit sa realidad ng pagsisisi. Ang dating mapagmataas na matanda ay natuto ng humawak ng sandok sa halip na mamaypay ng may kayabangan. Ngunit bago matapos ang gabi, isang huling sorpresa ang naghihintay kay Tala. Inalalayan siya ni David patungo sa hardin ng foundation. Sa ilalim ng isang malaking puno ng kabayero na hitik sa mapupulang bulaklak, may isang maliit na rebulto ng isang babaeng may hawak na bata. Isang handog mula sa mga manggagawa sa probinsya, bulong ni David, para sa babaeng nagturo sa kanila na ang pag-asa ay hindi kailanman namamatay.
Napahinto si Tala. Dahan-dahan niyang hinawakan ang malamig na bato ng rebulto. Nararamdaman niya ang presensya ng kanyang yumaong ina. Tila bumubulong sa hangin natapos na ang kanyang pagdurusa. Sa puntong ito, alam ni Tala na ang kanyang paglalakbay ay umabot na sa kanyang hantungan. Ang hustisya ay nakamit na, ang mga kaaway ay nagbayad na, at ang puso niya ay wala na ring puwang para sa galit. Handa ka na bang iwan ang nakaraan, Tala? Tanong ni David habang iniaabot ang kanyang kamay. Tumingin si Tala sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang mga bituin ay nagsisimulang magpakita. Ngumiti siya. Isang ngiti na puno ng tunay na kaligayahan, ang uri ng ngiti na hindi mo mabibili ng bilyon-bilyong piso. Hindi ko iiwan ang nakaraan, David. Sagot niya habang tinatanggap ang kamay ng abogado. Dadalhin ko ito bilang aral, ngunit ang aking mga paa ay lalakad na patungo sa kinabukasang ako na ang sumusulat. Tapos na ang kwento ng martir na si Tala. Ngayon, magsisimula na ang kwento ng malayang si Tala. Ang dahan-dahang pag-ikot ng mga anino sa ilalim ng buwan ay tila isang huling sayaw para sa lahat ng sakit. At sa bawat paghakbang nila palayo, sa bulwagan, bit-bit ni Tala ang pinakamahalagang pamana ng kanyang ama. Ang dangal na kailanman ay hindi nananakaw at ang pag-ibig na marunong magpatawad, ngunit hindi marunong sumuko. Lumipas ang 3 taon na tila isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang tinatangay ang mga huling bakas ng putik mula sa nakaraan. Ang dalampasigan ng kanilang lalawigan ay nababalot ngayon ng kulay kahel at lilang sinag ng papalubog na araw, isang tanawin na tila isang higanteng canvas ng kapayapaan. Nakaupo si Tala sa isang degulong na silya sa tabi ng kanyang ama, si Don Armando, habang pinapanood ang maliliit na alon na humahalik sa pampang. Ang bawat hininga ni Tala ay wala na ang bigat na dati ay tila isang malaking bato sa kanyang dibdib. Sa kanyang tabi, nakatayo si David, ang lalaking hindi sumuko sa kanyang mga pader hanggang sa ang mga ito ay kusa ng gumuho upang magbigay daan sa isang bagong pag-ibig. Suot ni Tala ang isang simpleng singsing, isang singsing na hindi simbolo ng pag-aari o obligasyon, kundi ng malayang pagpili at tunay na pagkakaibigan. Sa loob ng 3 taon, maraming nagbago. Ang Imperial Group ay naging simbolo na ng ethical na negosyo sa bansa at ang liwanag ni Tala Foundation ay nakapagpatayo na ng mga sangay sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ngunit sa likod ng lahat ng tagumpay na ito, ang pinakamalaking nakamit ni Tala ay ang sagot sa 3 tanong na matagal nang gumugulo sa kanyang kaluluwa. Una, ang pagpapatawad. Nagawa na ba niyang magpatawad? Sa tuwing nakakatanggap siya ng balita tungkol kay Mateo, na ngayon ay isang mahusay na guro ng sining para sa mga batang may kapansanan sa loob ng isang charity institution, hindi na kumukulo ang dugo ni Tala. Ang pagpapatawad na natagpuan niya ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pag-unawa na ang puot ay isang bilangguan na siya rin ang may hawak ng susi. Pinatawad niya si Mateo dahil nais niyang maging malaya at pinatawad niya ang sarili dahil natanggap na niyang ang kanyang pagtitiis noon ay hindi kahinaan, kundi isang bahagi ng kanyang paglago. Pangalawa, ang kapayapaan. Nahanap na ba niya ang tunay na binyen? Habang pinagmamasdan niya ang kanyang ama na masayang nakikipag-usap kay David tungkol sa susunod na itatanim na puno sa kanilang hardin, alam ni Tala na narito na ang kanyang hinahanap. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng matibay na pundasyon sa gitna ng anumang unos. Wala na siyang kailangang patunayan sa mundo. Ang katahimikan ng kanyang gabi ay hindi na binabasag ng mga alaala ng pagsigaw o panlalait, kundi pinupuno na ng pasasalamat. At panghuli, ang aral. Ano ang iniwan ng kanyang kwento para sa mga nakikinig? Ang buhay ni Tala ay naging isang buhay na patotoo na ang utang na loob at hiya ay hindi dapat maging dahilan
upang hayaan nating tapakan ang ating dangal. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang bilyonaryong kumpanya na minana niya, kundi ang katapangan niyang hubarin ang balat ng isang biktima upang isuot ang korona ng isang tagapagligtas, hindi lamang ng kanyang pamilya, kundi ng kanyang sariling pagkatao. Tay, tignan niyo ang unang bituin. Bulong ni Tala habang itinuturo ang isang nagniningning na tuldok sa langit. Ngumiti si Don Armando at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Katulad mo, Tala, palaging nagniningning pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Humilig si Tala sa balikat ni David, nilalasap ang amoy ng dagat at ang init ng pagmamahal na nakapaligid sa kanya. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang bituin. At sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang sariling langit. Ang kwento ng kanyang pagdurusa ay tapos na, at ang kabanata ng kanyang walang hanggang pag-asa ay nagsisimula pa lamang sa bawat pagsikat ng araw.